Ayan. So, muli, thank you so much po sa inyong lahat, everyone present ngayong gabi. So, welcome to session 4 of our Evidential Apologetics class na based nga sa book ni Josh McDowell na Evidence That Demands a Verdict. So, let's pray muna. Okay, so let's put ourselves in the presence of God. Lord, muli po nagpapasalamat ako sa inyo, Lord, sa another opportunity para makapaglingkod sa inyo, Lord, at papag-aralan niyo sa salita mo, Lord. Thank you so much po sa bawat isang nandito, Lord, na dinala mo at dadalhin mo pa, Lord. And ako rin po, Lord, thank you for your sustenance, Lord, and the strength na binibigay mo for us to continue doing this, Lord. So, Lord, tonight, Lord, I'm praying for your wisdom, your guidance, and your strength, Lord, na may deliver po ng maayos yung message mo sa amin ngayong gabi, Lord. I pray, Lord, na sana yung ituturo mo sa amin ngayon, Lord, is talagang ma-equip po kami, Lord. We're not doing this for head knowledge, Lord, but for us to be transformed, for us to be equipped, Lord, so that we can be more effective for you, Lord. So I'm offering you this night, Lord. This is all for you, Lord. And I also pray, Lord, na sana nga po, wala rin po maging technical problem, maging maayos po lahat, Lord. So, yun po, Lord, thank you, and I pray this po in Jesus' name. Amen. Okay, so good night. Good night. Closing prayer. Okay, tag dito. Rinig mo yung mic ko? Yes. Okay, ayun na. Ayun si Ate Tess, yun. Good, Hi. nagsisimula lang. Wala si Ate Tess, saka si Kuya Man. Okay, game. So, I'm sure iba sa inyo kumakain or kung ano man drive. Yan. So, ingat sa nagda-drive. Enjoy sa kumakain. Sa mga Kumakain nagde-date, ako. yung mga nagde-date, enjoy din sa inyo. Yan yung mga walang ginagawa at talaga nakafocus. Yan, go lang. Okay. So ngayong gabi nga, yun na, chapter 1 na tayo, no? Start na tayo sa evidential apologetics. Sa wakas natapos din yung introduction na mahaba. Actually, sabi ko nga kanina, yung introduction lang naman yung mahirap na part kasi ang daming kailangan ilay na foundations eh. So we're past that, so we're ready now to start to study talaga yung evidential apologetics. But ito nga lang, meron tayong last muna na parang happy-holy na parang introduction, parang partial introduction before we proceed dun sa formal na evidential. Pero kasi, kaya ko siya, kailangan i-discuss sa inyo. Again, sabi ko nga, wala siya sa book ni Josh McDowell, hindi niya nilagay. So, dinagdag ko to kasi ito yung sinasabi ko na key para magka-confidence kayo. Kasi, aminin natin, no, tanong ko kayo, just be honest with me. At this point, confident na ba kayo makipag-engage sa mga arguments with those sa mga atheists, mga agnostics? Hindi. Confident? Ha? Siyempre, hindi pa. Hindi pa. Sige, ito na lang. Kung type nyo lang sa chat, kung grade from 1 to 10, 10 being the highest, yung confidence level nyo. For transparency purposes lang. Okay, so type nyo nga sa chat yung confidence level nyo. 1 to 10. 10 being the highest. Aba, walang confident ha. Ay, wala. Sige, huwag na wala. Wala naman nag-type. 5. Oh, 5. O, sige. O, 7. Ayun na. 7. Wow, may mga 7 ha. At siguro, ayan. Sige, sige. Good, good, good. 10 po kasi lagi mataas confidence. Okay, 5 din si Ma'am Rose. Okay, ayan, ayan. 6 si Genji. Okay, game. So, okay. Ngayon nga, ang sinasabi kong key para um, sa confidence nyo is yung pag naintindihan nyo yung concept ng burden of proof. By the rest na lang pala, no? Change lang tayo ng konting rules sa class, no? Lahat ng questions, lahat ng opinions, ilagay natin sa huli, ha? Para yung time lang, saka para dire-diretso yung lecture. So, sige, mag-share na ako. Okay, so, kita? Hindi. Hindi pa. Yun. Ayan, lumabas na. Okay, so session 4, the uniqueness of the Bible. Yung pala no yung unang kasi parang nakagrupo to sa yung parang yung book ni McDowell, yung unang chapters at tungkol lang muna sa Bible yung pag-uusapan natin. Then sunod dun kay Jesus Christ. So ngayon ang pag-uusapan natin yung uniqueness of the Bible. Pero bago nga yan, doon muna tayo sa sinasabi ko na dinagdag ko, no? Yung the burden of proof. Sino sa inyo ang lawyer? May lawyer ba dito or may kamag-anak na lawyer? Meron ako kamag-anak. Anak ata ni Ate Tess, lawyer, alam ko eh. Hindi, yung nephew. Nephew. Meron bang lawyer dito talaga? I think walang, I'm not sure kung meron. Parang may dati sila yung disciple ni Ross na lawyer. Liar. Ano na, Ross?
Baka liar, bro. Hindi. Lawyer. Pero may No. disciple ka lawyer, di ba? Sino ba yun? Yung pinakilala mo sa akin nun? Okay, so, Si Brother Siddhartha yun. okay. Brother Chief. Sige. So, siguro so marami sa inyo dito, Di group walang, member, bro. Di group member. Hindi. Hindi. Pero may family members din. ah, Fiscal. Mga ganun. ayun. Okay. So at least siguro makaka-idea ka sa mga terms na ipapakita ko sa inyo. So, Mm. pag mag-uusap na tayo about law, no? So siguro iba sa inyo, iba dito alam nyo, naririnig nyo na to. Pero nandito nga yung key. Okay. So yung the burden of proof. Ano ba kasi yun? Okay. What is the burden of proof? Okay. So the burden of proof sa Latin, no, onus probandi. So ibig sa ayon sa Cornell Law School, ano ba yung definition ng burden of proof? Generally, burden of proof describes the standard that a party seeking to prove a fact in court must satisfy to have that fact legally established. There are different standards for different circumstances. Nagas, di ba? Hindi na. So, pasimplayin natin. No? So, in other words, the burden of proof is the obligation of a person or an entity to support his or their claims or facts. Hindi ka pwedeng, sabi lang ng sabi. No? Kunyari, hindi ka lang pwedeng, ay si Brian nakita ko na kumupit ng ganyan or si Ross nakita ko late siya, 'di ba? Pag may ganun kang mga sinasabi, meron kang mga ganung facts or statement, lahat 'yun kailangan mong patunayan. Hindi pwede, no, sa mundong ginagalawan natin, lalo na sa court system natin, sa justice system natin, hindi pwedeng kung magsasabi ka lang ng mga bagay-bagay, lahat ng sasabihin mo, kailangan patunayan mo. In other words, dapat may ebidensya. So sa isang argument, na kanino ang burden of proof? May idea ba kayo? O, Na kanino? na kanino ang burden of proof? Okay, so to cut it short, ang burden of proof ay laging nasa nag-aakusa. Yeah. Mm-mm. Okay, in English, the burden of proof is always on the accuser. Kung sino ang may pinaparata, kung sino yung nagpaparatang, siya dapat ang may patunayan, hindi yung pinaparatangan. Grabe naman yun, ako na ang pinaratangan mo, ako pang magpo-provide ng ebidensya. Hindi ganun ang sistema natin, no? The burden of proof, yun nga sa Latin, no? Semper necessitas probandi incumbet ici agit, no? Which means the necessity of proof always lies with the person who lays charges. Okay ha, tandaan niyo yun. Kung sino ang may sinasabi, kung sino ang nagpaparatang, siya, nasa kanya ang burden of proof. In other words, nasa kanya yung pressure, yung obligation na mag-provide ng ebidensya. Kung ikaw ang pinaparatangan, wala ka nun. Mag-aantay ka lang. Ano ba? Asan ang ebidensya mo? Sinabi mo, late ako. Sinabi mo, may ginawa akong ganyan. Asan yung ebidensya mo? Di ba? Ganun yun. Okay, ngayon, meron pa tayong isa pang term na dapat maintindihan. Okay? Yung tinatawag na the presumption of innocence. Narinig niyo na yun? Oh, yes. Okay, so yun yung naririnig natin na innocent until proven guilty. Okay, so ano ba? Basahin ko yung Tagalog. Buti nakakita ko ng Tagalog na yung nasa kanan. Sige, so ano ang presumption of innocence? Ang presumption of innocence ay isang konsepto kung saan ang isang tao ay pinapalagay ng batas na inosente hanggang sa ito ay mapatunayang may sala. Ang presumption na ito ay nakasaad sa Article 3, Section 12 ng Saligang Batas. Upang maituring na guilty o nagkasala sa batas ng isang tao, kailangan mapatunayan ng prosekusyon gamit ang matibay na ebidensya na totoong nagkasala nga ito sa batas. Kung may duda ang hukom na ang akusado talaga ang gumawa ng krimen o may krimen na naganap, kailangan itong palayain ayon sa presumption na ito. Proof beyond reasonable doubt ang kailangan upang madaig ang presumption na ito. Ibig sabihin, sa korte, pag pumasok po may nakita kayo, nanonood kayo ng mga movie about law, yung mga courtroom drama, ganyan. Di ba kasi hindi natin nagigets, di ba may magkalapang side, yung prosecution saka yung defense. Hindi obligasyon na patunayan na inosente yung tao. Hindi yun ang goal ng korte. Sa korte, ang burden of proof na kanino? Nasa nag-aakusa. So sino bang nag-aakusa? Yung prosecution. Okay, so sila yung may pressure, sila yung may burden na mayroong patunayan. So ibig sabihin, lahat ng inaakusahan, pag pumasok sa korte,
lahat yan, ang default na setting dyan, ang default na standard, innocent yan. Not guilty. Oo, hindi siya guilty. Doon tayo magsisimula parate. Pag nagsisimula yung isang court hearing, ang default na setting, inosente yan. So ang goal ngayon ng prosecution is mapatunayan yung guilt niya. Okay? So hindi yun yung parang kailangan ko patunayan na inosente ka. Hindi, inosente ka. Okay? Yun ang papasok tayo sa korte na yun na yung hatol, yung initial na hatol. So aantayin natin ngayon yung galaw ng prosecution kung paano nila papatunayan na guilty ka. Yun ang nangyayari doon. Okay? So in the courtroom, we don't prove someone's innocence. Rather, the court is trying to prove his guilt. So by default, the accused is always assumed innocent. Okay? Pero hindi pa yun, diba? So, diba siya? So between prosecution and defense, na kanina yung burden of proof? Check you, sir. The accuser, which is the prosecution. Sila yun. Sila nag-akuse eh. Yeah. Diba? Okay. So, doon pa lang, silang matingin yung mas mahirap, yung prosecution o yung defense? Prosecution. Kasi sila yung may kailangan patunayan eh. Kayong defense, granted na innocent eh. So, ang kailangan nyo lang, balik ta rin, no? Yung mga yung sasabihin, yung attack ng mga prosecutors, okay? Pero hindi pa ganun yun. Di ba mahirap na, sabi nyo. Mas mahirap pa, kasi meron pang isang concept silang nagpapabigat sa role ng isang prosecutor. Yung reasonable doubt nga na sinabi. Hindi sapat, na meron pa lang, may ebidensya ako, ito, ganyan. Kailangan, it has to be guilty beyond reasonable doubt. Okay, ano ibig sabihin nun? Okay, so magpapa-example ako. Basahin ko muna to, no? So in the courtroom, it is not enough to provide a pure evidence against the accused. Since the goal is to prove that he is guilty, the court demands that all doubt must be accounted for. In other words, it must be completely convincing, not a slight of doubt should remain. Okay, so para mas maintindihan nyo, may papakita ko sa inyong larawan. Ay lang. Yeah, so by the way pala, share ko lang, no, I'm a frustrated lawyer. kaya alam ko itong mga bagay-bagay na ito. Yan, so kaso ibang will sa akin ni Lord, no? Ang will sa akin ni Lord ay hindi law ng Philippines kundi law ni God. Ayan. So kunyari, may case tayo. Kunyari kayo yung judge, lahat kayo kayo yung jury. Ako yung prosecution. Kunyari may kalaban ako na defense lawyer. Ako yung prosecutor, kayo yung lahat yung jury. So ang kaso, merong sa isang office, nung pag-umaga, pagpasok, may natagpuan ganyan, no? Namatay yung patay yung isang empleyado. Tapos, ang tao lang na nandun sa kwarto is yung kagalit niya na empleyado din. Kumbaga nahuli siya sa eksena. Pero hindi nakita kung siya yung tumatay o hindi. Basta siya lang yun, silang dalawa lang yun nandun, tapos yung isa patay. Ngayon, according sa studies namin ng mga prosecution, itong si Kuya, nakaaway niya, parang magkaaway pala sila. Matagal na silang may galit. Tapos, nakapag-provide ako ng 10 testimony, witnesses, na talagang nagkagalit tong dalawang to, nagmumurahan to sa opisina, talaga umaabot sa ganung punto. Tapos meron din akong mga screenshot na talagang magkagalit sila, nagpapangayan sila sa GC. So ang akusasyon ko, siya ay pumatay. Kasi nakita siya dun sa crime scene, silang dalawa lang nandun at magkagalit sila. In other words, may motibo sa krimen. Kung kayo yung jury ba, sapat na, kayo ba, kung narinig nyo yun sa akin, hahatulan niyo bang guilty yung ano? Hindi. No? Wait lang. Hindi siya, Antayin ko rin pala sige, ipipresent ko na yung argument naman ng defense. So, kunyari, pasok na yung defense, I rest my case, ito na yung defense. Okay. So yung mga present akong pruweba, granted na totoo yun. Okay. Hindi siya questionable evidence. Legit siya na screenshot, ang dami kong witnesses. So hindi sila nagsisinungaling. Ang dami nun eh. Lahat sila nag-testify. So solid yung evidence ko. Malakas yung kaso ko na ikaw yung pumatay. Itong si Kuya ang pumatay. Pero ito ngayon pasok si defense, no? So ito yung pinakita naman niya. Pero sabi ng defense lawyer, okay, granted siya yung nasa kwarto kasama nito, may motibo siya, no? Kasi nga, may galit siya. Pero according kasi sa medical legal, walang sign of struggle dun sa namatay. Walang pasa, walang kalmot, walang anything na parang may signs na nag-away sila. Pero hindi niya kayang sagutin yung mga binato ko. Hindi niya na-counter yun. Totoo yun, nagalit talaga, na-establish niya yun. So, okay. So yun na yun. Tapos na kami sa mga ano namin. As the jury,
Kaya niyo bang hatulan na guilty si Kuya? Hindi. Bakit? Hindi. Dahil? No, Hindi siya beyond reasonable doubt. Very good. Kasi although malakas yung kaso ko, as a prosecutor, matibay yung ebidensya ko, pero the fact na may yung reasonable doubt, hindi ko nasagot yun eh. Hindi ko may paliwanag bakit walang sign of struggle. Kung siya yung pumatay, bakit wala man lang kalmot, wala man lang pasa? So ano, paano ko siya pinatay? Hinipin ko. Ano ba siya? Bakit ko siya inano? Di ba? So paano ko siya pinatay? What is my, di ba, inaakusahan ko siya sa pumatay. Anong ginawa ko? Minadjik ko, biglang namatay na lang siya. Di ba? So the fact na may reasonable doubt, no? So hindi siya fully convincing, may kulang, may lapse dun sa argument ko. So as a justice, no, as a jury, by constitution, hindi ko siya pwedeng hatulan guilty kasi reasonable doubt exists. Gets niya? Okay. Yes. Okay. So, ayan. So, ang saya na pinag-uusapan natin, ah. Okay, so, pwede na ba ako mag-alala, Professor? Pwede. Ayan. Okay, game. So, tuloy natin. Okay, so ngayon, ano naman yung kinalaman ito mga pinagsasabi ko na to in the context of apologetics? Okay, so ito na yan. The same rules apply. Yung burden of proof, yung reasonable doubt, saka yung presumption of innocence. Okay, so bakit? So like in court, the burden of proof also lies on the one who accuses or expresses disbelief in Christianity since they're accusing it to be true. So na kanino ang burden of proof? Na kanino yung pressure para may patunayan? Yung nag-aakusa, sino yung mga may sinasabi about Christianity? Diba? Yung mga nagsabi, hindi naman totoo yung Christian na yan. So, di ba, may nagsabi sa inyong gano'n, di ba? Uy, ikaw, Ate Tess, Christian ka pala, hindi naman totoo yung mga ganyan. So, as the defense, di ba tayo yung nasa defense, no? Hindi natin obligado patunayan yung Christianity. Okay? Oh, grabe yung pangalawang no? Since Christianity is the one in question, then Christianity plays the part of the accused. Kasi siya yung ginaakusahan eh. Therefore, Christianity is presumed to be true, innocent until proven to be false. Ibig sabihin, dahil siya yung inaakusahan, so gaganon din tayo. We assume that it is true. Okay? Sasabihin lang natin hindi siya totoo pag napatunayan. Okay? So, ibig sabihin, pag may mga ganun, di ba? Parang yung mga nagsasabi na hindi naman totoo yung Christian na yan, yung burden of proof nasa kanila, wala sa atin. Pero hindi naman tayo nag-aakusa, tayong inaakusahan, yung faith natin ang inaakusahan. Pero wala tayong kailangan patunayan sa kanila. Silang may kailangan patunayan. Sila yung kailangan mag-gather ng evidence, no? Okay, nag-guess nyo yun, di ba? So, in an argument, we, the Christians, who the Bible instructs, ano bang instruction ng Bible sa atin? Tayo ba ang nasa prosecution o nasa defense? Defense. Nasa defense, di ba? Sabi sa 1 Peter 2:15, we are to defend the hope that is in us, never to prosecute. Hindi tayo mag-aakusa, tayo magdedepensa. Therefore, wala sa atin ang burden of proof. Wala tayong kailangan patunayan. Christianity assumed to be true. So, we are in no way obligated to prove that Christianity is true. It is assumed to be true. And the pressure to disprove it lies on those who deny it. Amen? Amen. I like that. Kaya relax lang kayo, no? Hindi nyo kailangan patunayan sa mga tao sa paligid nyo na totoo yung faith nyo. Totoo yung faith natin. Silang mga hindi naniniwala ang may kailangan patunayan. Silang may kailangan mag-produce ng evidence against Christianity. Ito pang mahirap sa part nila. Ay, okay, so may ako dito, di ba? So, ayan, di ba? Nakita nyo ba? Semper necessitas probanda incumbent aka agit nga, no? So the necessity of proof always lies with the person who lays charges. So yung mga atheists, if you claim that there is no God, you do have the burden of proof. Kayo ang kinapatunayan, hindi kami, kasi kayo ang nag-aakusa. Di ba? Asan lang, hindi ka naniniwala kay God, hindi ka naniniwala sa Christianity. Patunayan mo, makikinig ako, di ba? Sa ebidensya mo. Hindi kami magpapatunay, kami na ngayon nakasahan mo, kami pa magpapatunay. Di ba? Ikaw, yun, nasa iyo ang burden of proof. So, kung hindi mo kayang patunayan yung akusasyon mo, ano yun? It is a baseless accusation. Di ba? Ganun lang, accusation lang yun. Hindi siya fact, hindi siya truth. Kasi hindi mo naman pinapatunayan yung accusation mo. Di ba? Gets niya? So, but it doesn't mean that we don't need to provide proof for our faith anymore. Okay? Like a good defense lawyer, parang okay, wala sa atin yung burden of proof. So, ibig sabihin mo rin, hindi na tayo mag-aaral ng mga evidence, hindi na nag-aaralin yun. Hindi naman, mag-aaral pa rin tayo. Pero kasi ito yan eh, ang magaling na defense lawyer, ang sasagutin lang niya yung mga akusasyon na binabato sa niya. Hindi mo kailangan i-overload ng ebidensya yung korte, no?
Basta makapag-produce ka lang ng reasonable doubt, panalo ka na. Ganun lang magaling na defense lawyer. No? Kaya, kasi parang ang korte, nasa panig lagi na inaapasahan yan, parang favorable. So kailangan mo lang, as a good defense lawyer, kailangan mo lang makapag-produce ng reasonable doubt, and kailangan mo lang sagutin yung mga akusasyon na binabato sa'yo. Hindi na kailangan pang magdagdag ka pa ng magdagdag ng unnecessary pa na evidence. So in other words, hindi mo kailangan maging super maalam sa theology, hindi mo kailangan maging super maalam sa apologetics. Basta meron ka lang isang parang strong na argument, okay na yun. So, in other words, it is a counterattack strategy. We wait for them to throw accusations. Then we just need to answer those accusations. So, kaya nga, di ba, yung discussion natin last time, yung presuppositions, napaka-importante no, na makikinig ka muna. So, pag sa apologetics na setting, di ba, meron ako nakastumble na hindi naniniwala sa Christian faith, antayin mo siyang magsalita, antayin mo muna siyang magbato na, hindi ko naniniwala, bakit? Di ba? Pakinggan mo muna siya. Napaka-importante talaga. No? So, antayin mo yung mga panggagalingan niya, ano yung mga reasons niya. Tapos kung ano lang yung mga sinabi niya, yun lang yung kailangan mong sagutin. No, no need to batuhin pa siyang maraming theology lessons, maraming ako ano kasi magiging ano yun, no? Kung parang magiging parang theological class na hindi naman necessary, no? Kailangan mo lang ano. Kasi minsan nga, yung tao, di ba, behind every questioner is a question, or behind every question is a questionnaire. Hindi naman talaga sila, may mga tao na hindi naman talaga necessarily nakikipagtalo. Minsan, meron lang talaga silang pinangahawakan, meron silang presupposition na once maalis, mag-o-opera yung heart nila para makinig. Diba? Yun yung nangyari kay C.S. Lewis, yun yung nangyari kay Josh McDowell. Meron silang disbelief, meron kasi silang pinangahawakan. Nang masagot yung mga bagay na yun, saka nag-open yung heart nila. So, pwede mo lang ma-share ngayon yung gospel. So, yun lang yung role natin. Kailangan mo lang sagutin kung ano yung ano nila, yung pananggagalingan nila. And then, okay ka na doon. No need na batuhan mo pa ng kung ano-anong box yung taong yun, di ba? So, another good thing about our position is that those who deny Christianity must prove their case beyond reasonable doubt. Yun na nga, di ba? So, hindi sapat na meron ka lang isang ebidensya against Christianity. Kailangan lahat ng evidences na ano, mas sweep mo talaga, walang reasonable doubt. So, kung kahit isa lang ang matira dyan, hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo ang Christianity. So, anong pang ibig sabihin nun? This means that even if we cannot answer all of the accusations, yun, ang dami niyang binito sa'yo. Eh, ikaw naman, di ka naman masyadong magaling sa mga ganito. Di ba? Parang, hindi mo sagot yung mga sinabi niya. Pero kung meron ka lang kahit isang solid na argument kung bakit naniniwala ka sa Christianity, kung bakit totoo yung Christianity para sa'yo, sapat na yon para sabihin na ang Christianity ay totoo. Kasi nasa panig natin yung reasonable doubt. We are presumed true or innocent until proven guilty. Isa lang ang kailangan nyo. Isa lang yung meron ka lang pinanghahawakan na super solid na evidence. Sapat na yon, di ba? Which is why I'm reminding you of your assignment, di ba? Ito yung purpose niya. Hindi yan para sa grade or anything. Kasi hindi ko ina-expect ka sa klase na to na may magiging mga professional na apologetics na apologist kayo, magiging, I mean, walang masama kung maging ganun kayo, di ba? Praise God. Pero I know na some of you here, parang ang goal lang talaga natin dito is to live yung faith nyo, na talagang magka-confidence kayo sa faith natin sa Christianity. Saka, karamihan sa mga matututunan nyo dito, by the end of the course, siguro malilimutan nyo na, no? So, baka nga yung mga lesson natin nakaraan, hindi matutunan eh, di ba? Pero at least, no, pag graduate nyo man lang sa course na to, at least meron kayong isa, kahit itong assignment lang, di ba? Meron kayong pinangakawakan na bakit totoo yung Christianity, bakit ka naniniwala dyan? Kahit isa lang iba, kahit batuhan ka pa ng 1,000 evidence na hindi totoo ang Christianity, pero kung meron kang isa na nasapat no, para mag-provide ng reasonable doubt, hindi mo totoo ang Christianity. Ganun lang yun. Hindi siya mapakonvict as false. Amen? Amen. Okay. So, kaya work on that assignment. That is for you. That's not for me. No? Para sa inyo yan. No? Para magka-confidence kayo sa faith nyo. Amen? Ayan. So, Amen. yan. So, yun yung pangano, the truth will always prevail. Okay, so yung human courts, minsan nagkakamali sila, pero in the end, no, the truth will prevail. Huwag kayong matakot kasi nasa panig natin ang katotohanan. Okay, totoo ang Christianity, no? Given na ang daming evidence na overwhelming. So, totoo yung faith natin, huwag kayong mag-alala, no? So, isa lang ang kailangan yung isa puso na evidence na pang sasagot nyo pag may question sa inyo. Okay na yun. So, ang ganda ng sinabi dito sa Daniel 7, di ba? But then the court will pass judgment and all his power will be taken away and completely destroyed. Then the sovereignty, power, and greatness of all the kingdoms under heaven
will be given to the holy people of the Most High. His kingdom will last forever, and all rulers will serve and obey Him. So in the end, no, yung korte ng Panginoon ang maghahari talaga, siyang magsusunod. Mawawala yung Amen. mga korte dito, pero yung korte ng Panginoon, siyang may last say, siyang may huling hatol, no? So, yun nga maganda doon, no? Kasi tayo, stored na tayo sa hatol ng Panginoon, no? Kasi yung mga nakay Christos, di ba, they have escaped condemnation, they have passed from judgment to life, no? So, praise the Lord. And yung truth, Hallelujah. no? Thank you, So, Lord. ang Panginoon ng katotohanan, sinabi niya yon, at ang katotohanan ay palalayain tayo. Diba? So, masarap na nasa side ka ng truth. Amen? Amen. Ayan. Amen. So I hope na-confidence kayo dun, ha? Hindi nyo, wala tayong burden of proof. Silang may burden of proof. Silang may kailangan patunayan. Tayo kahit isa lang, meron ka lang isang solid na parang baon-baon mo sa puso mo. That is enough, no? Para ma-push ka sa lahat ng mga ano. Pero mas maganda kung meron ka pang iba, extra, di ba? Yan. Pero one is enough, no? Yan. So, simula na tayo. Anong oras na ba? Nakailang minutes din yun. What? Mga 25 minutes. Questions mo na? O, ay, pala, last sa huli na pala. Okay, so uniqueness of the Bible, chapter 1. Again, wait lang. Ayan. Okay, so ito na nga, no? So, sabi ni Josh McDowell, kung nabasa nyo, di ba? So for this chapter, hindi natin papatunayan yung kung divine yung Bible, kung inspired siya, mga ganun. Ay, darating tayo doon in the later chapters. Pero ngayon, sa chapter 1, ang pag-uusapan lang natin is yung uniqueness ng Bible. That's the word for the night, no? Unique. Okay, kasi yun ang gustong i-establish ni Josh McDowell sa chapter na to, no? Na sa lahat daw ng Bible na binasa niya, no? Ah, yung Bible yung pinaka-unique. So, ano yung common accusation against the Bible? Okay? So, di ba, maraming mga skeptics, di sila naniniwala sa Bible, di naman totoo yan. So, anong mga common accusation nila? Fiction daw ang Bible. So, sino nag-akusa dito? Sila. So, nakanina burden of proof? Sa kanila, di ba? So, kung may sinasabi mo hindi totoo ang Bible, patunayan mo. Okay, so many skeptics, agnostics see it as a man-made fiction. Ewan ko sa Pilipinas kung may mamit kayong ganyan, pero sa Amerika marami yan, no? So, meron tayong video ulit na papanoorin. So, I think magagawa na natin to every week, no? So, parang ito yung quiz natin. Sa simula, may papanoorin tayong skeptic, tapos sa dulo ng klase, try natin sagutin yung mga pinagsasabi niya. So, game. Okay, pakinggan si Kuya, ha? Kunyari, mamit ito si Kuya. May sasabihin siya sa inyo. I don't know why so many people need to hear this, but this is my Bible, mine. This is a book of fiction. It's just a proven fact that the stories in this book are lifted from the Sumerians, they're lifted from the Greeks, they're lifted from, all of them. You've got, I don't know, David and Goliath. Historically, contemporaneously, they said Elhanan killed Goliath, and it wasn't in the fashion that's depicted in the Bible. It's just fiction. Kings did that shit. They had stories written for themselves about how freaking awesome they were. And Deuteronomy is that part of Deuteronomy is just a fiction. It didn't happen. It was lifted, the story itself was lifted from the Iliad, which was really popular at the time. It's the story of Nestor. Folks, stop trying to lead this country based on this book. If you want to lead, you need to use science. You need real information, not a book of fairy tales. And if this offends you because this is your sacred text, I don't care. I don't care. You cannot lead by fiction. Okay. Sa chat, from 1 to 10, bukod si Kuya na. Ako naman parang pagod na no? Parang frustrated si Kuya. From 1 to 10, sino yung confident kaya siyang harapin? Ako, Kuya Jeff. Ayaw mo na siyang harapin, nga. Okay, sige. Pero mamaya, balikan natin si Kuya. Usap niyo yung sagot niya. Okay, so, totoo ba yun? Fiction lang daw yung Bible? Ito yung kapang-isip lang? Okay. Okay, so, alamin natin, anong masasay natin doon? How will we defend based on sa accusation na yun? So, dapat yung patunayan yung mga pinagsasabi niya, pero yun nga, wala siyang ginawa. So, paano na lang mag-defend, okay? So,
Sa ibang ano no, yung based on history, marami talagang ayaw sa Bible no. So some even accuse it as a tool of Western propaganda to control other nations. Kumbaga, yun ang isang tingin ng mga tao sa Christianity no, parang paraan ng mga West ng mga kano para makontrol yung pag-iisip ng mga tao at makontrol nga nila yung mga tao no, mapasunod nila sa kagustuhan nila. Actually, yan yung reason kung ano nangyari sa Philippines, 'di ba? Yung parang yung mga praile ano nila, kasabot nila yung mga gobyerno. Kaya kung anong gusto ng gobyerno, pinapadaan sa mga pare. Pero in history, no, maraming ayaw. Actually, yun yung nangyari sa Japan. No? Kung aware kayo sa history, no, merong period sa Japan na sinarado nila yung bansa nila sa lahat ng foreigners. No? Sa Edo period, nangyari yan yung 1603. And yun, at the start of the 1600s, Japan's rulers feared that Christianity, which had recently been introduced to the southern parts of the country by European missionaries, would spread. So in response, anong ginawa ng Japan? They effectively sealed the islands off from the outside world in 1603, with Japanese people not allowed to leave and very few foreigners allowed in. So, I think doon sila umabot sa puntong ganyan, no, na close nila yung borders nila sa mga foreigners kasi sa sobrang takot nila sa Christianity. No? So, parang amazing, nakakalungkot na ewan. So, yeah. So, it's been nangyari talaga yon. Okay? Ngayon, so sabi nga ni Josh McDowell sa chapter na to, meron lang tayong isang pag-uusapan no, na yung uniqueness ng Bible. Okay, na walang ibang book na katulad niya. Talagang siya lang 'yon, no? So sabi nga niya, 'di ba, boys like those above brought up many issues with which I grappled. As a result of all my research about the Bible, I concluded that the best word to describe the Bible is the word unique. Okay, walang katulad na nag-iisa. Okay, so dalawang unique attributes. Actually, dalawang grupo. Okay? Unique daw yung Bible in terms of its character at unique din siya in terms of its impact. Okay, so diretso tayo, okay? So, unique in character. Paano naging unique ang Bible sa kanyang characteristics? Okay, una muna, may summary of the Bible's uniqueness, no? So, sinong pwede magbasa po? Ako, Kuya Jeff, Go, go, go. Diba? basahin ko. Summary of the Bible's uniqueness. The Bible, at first sight, appears to be a collection of literature, mainly Jewish. If we inquire into the circumstances under which the various biblical documents were written, we find that they were written at intervals over a space of nearly 1,400 years. The writers wrote in various lands, from Italy in the west to Mesopotamia and possibly Persia in the east. The writers themselves were a heterogeneous member of people, not only separated from each other by hundreds of years and hundreds of miles, but belonging to the most diverse walks of life. In their ranks, we have kings, herdsmen, soldiers, legislators, fishermen, statesmen, courtiers, priests, and prophets, a tent-making rabbi, and a Gentile physician. Not to speak of others of whom we know nothing apart from the writings they have left us. The writings themselves belong to a great variety of literary types. They include history, law, civil, criminal, ethical, ritual, sanitary, religious poetry, didactic treatises, lyric poetry, parable, and allegory. Biography, personal correspondence, personal memoirs, and diaries, in addition to the distinctively biblical types of prophecy and apocalyptic. Thank you so much, Jay. So yun na yung buong summary nga, di ba? Pero sige, let's dive into the details, no? Una muna, no? Unique ang Bible in terms of its time span, no? Hindi lang yung period of events, pati yung writing din. Siyempre kasi kasabay ng writing yung event, o minsan pag-atras, retrospective, pero inabot na ganyan. So gaano katagal inabot para masulat ang Bible, no? So, according kay Josh McDowell, it took 1,300 years or 1,000 to 500 years no estimate. Okay. So may isang milenya bago nasulat yung buong libro. So this is an insane length of time for a book to be written. It is the longest in history. Walang ibang book na inabot ng ganyan katagal para isulat. Okay, so yun nga, di ba, exceptional siya sa ganun. Ilang sabihin, nung sinusulat yung walang nabuhay na nakita niya yung umpisa, tapos nabutan niya yung katapusan. Sabihin, lang, no? Namatay sila, maraming generations ang nadaanan. So, mas matagal pa yung buhay ng libro kaysa sa mga tao. Pati sa mga authors din, di ba? So,
Sinasabi nila fiction daw ang Bible. Okay, hindi daw totoo, tao lang sumunod niyan. How come? How come na yung na-produce nilang material coordinated? Isa-isa yung message, walang contradiction, magkaano, di ba? Hindi naman nagkakilala yung mga yan, di nga nagpang-abot yung mga yan, di ba pa dyan, di pa pinapanganak nung namatay yung isa. So, how come, di ba? How come? Just make sense. Like, just like that, just parang, it makes sense mga sa akin, di ba? Na ano mangyayari na yung isang book na inabot ng ganyan katagal isulat, ay magpo-produce ng isang harmonious message na walang contradiction. Iba-iba pa yung sumulat. I don't know. Hindi ko, ewan ko, kung sila, paano may papaliwanag yun? Kung ako nasa lugar nila, mahirap yung paliwanag yun. Pangalawa, unique din siya sa geographical production. Ibig sabihin, hindi naman yung ganap ng Bible, hindi naman nangyari sa isang lugar lang. So ano-ano pa bang bansa ang nadamay sa kwento ng Bible? Egypt, di ba? Sama Egypt. Asia. Yung Asia, sa takas, hamabot pa ng Europe, di ba? Nakarating ng Rome, di ba? O di man siya nakarating, o na-mention yung Spain, di ba? So, si Spoil, di ba? So, umabot siya ng Asia, ng Europe, sa Africa, sa baba, sa Egypt, di ba? So, ang daming ano ang daming events ng lugar. Tapos yung mga sumulat galing din sa iba't ibang lugar, di ba? So, napaka-diverse eh, di ba? So, lahat yun accurate pa. Hindi mo pwedeng sabihin na ano. So, kung based sa fiction, kung fiction lang to, how come na yung mga facts or details about these countries, about these cultures are all accurate? Huwag mo sabihin na yung Egypt fiction. Huwag mo sabihin sa akin na yung Rome fiction. Diba? Sasabihin mo sa akin yung Turkey, yung Galatia, yung Turkey, yung mga Asia Minor. Fiction ba yun? Ilan sa mapa? Hindi nakikita ko doon. Diba? Yung mga details, yung mga historical events, lahat yun accounted, lahat yun totoo. Maraming outside evidence na nagpapatunay sa akin na totoo yung mga lugar na yun, yung mga kaganapan na yun. So, kung pumunta ka doon, nandun yung temple, nandun yung ano, diba? Yung ano, so, di ba yung Erastus, ano nga, inscription, di ba, yung pinapakita ni Pastor Peter. So kung fiction, ba't may mga ganun? O yan, kayo na mag-judge ha, kayo na mag-judge. Okay? Pangatlo, it is unique in its authorship. Okay? Walang ibang book, ewan ko, may alam kayo ha, pero walang ibang book na sinulat ng ganyang karaming tao at ganoon pa sila ka-diverse. Di ba? Sabi nga, iba-iba pa. Kasi talagang it spans all walks of life. Eh. May mga mayaman, may matalino, tapos mayroong mahirap, di ba? So, sobrang diverse. Yet, no, yun na nga eh. Paano sila nakapag-produce ng isang ganoon ka-high level na literary form, tapos walang contradiction, they're harmonious in their message about Jesus Christ. So, ang hirap na, hindi nga tayo magkasundo, di ba, pag tayo-tayo lang. So, hindi ko na dinagdag dito yung Rashomon effect niya. Pero may gano'n kasing nature yung tao, di ba? Na pag merong isang, yun yung Rashomon effect eh. Pag merong isang nangyari, tapos marami nakasaksi, pag in-interview mo yung mga nakasaksi, merong differences sa mga statements nila. Wala sa kanila yung eksaktong parehas yung sasabihin. May variation ng ganun. So, normal sa tao yun eh. Pero itong mga to, how come na although ang layo, may mga minor siguro na parang apparent contradiction. Pero hindi talaga contradiction yung masasagot yun. Pero in general, no, walang nag-contradict dun sa message nila, especially about kay Jesus Christ. So, paliwanag niyo yun. Bakit gano'n? Di ba? Saka, karamihan sa mga book, isa lang ang author, dalawa, ito ang dami, di ba? And then, unique din siya sa kanyang literary genre. Kasi nga, di ba, pag nabasa niyo na yung Bible, iba-ibang form of literature yan. May poetry, may narrative, may history, di ba? So, parang ang galing lang no kasi parang walang kahit si ano si di ba ang isa sa mga pinamatalinong author na kilala ko si J.R.R. Tolkien kasi kung nagbabasa kayo ng Tolkien ang talagang grabe yung words niya doon di ba ang sarap basahin no kasi si ano yung kung alam niyo kung bookworm kayo no inabot ng years bago sinulat ni J.R.R. yan yung mga books na yan 9 years niya ata bago niya natapos yung Return of the King no so matagal kasi talagang binubuhos niya yung katalino niya doon di ba so pero kumbaga kahit yun, no, hindi niya kaya mag-produce yung katulad sa Bible na sobrang iba't ibang form tapos ang ano pa, ang ganda pa ng wordings, ng arrangement, di ba? So sabi ko, while an overarching story may be discerned, involving the central character of the one God, creator and sustainer of the earth, and his relationship with those who accept a relationship with him, and those who do not,
There are many different voices behind the books of the Bible. A multitude of literary genres are found here, from a long and short narratives to poetry and song, genealogies and historical accounts, biography, letters, and apocalyptic writing. These voices tell different versions of the story from a variety of perspectives. No? So, baga na ako, as a writer, nakaka-miss talaga ako doon, no? Kasi pag tinitingnan ko yung Bible, parang ang galing tal, genius level siya. Hindi ko siguro hindi niya ma-appreciate. Pero kasi ako as a writer, kasi nagsusulat kami, ay, alam niyo yun, hindi pa rin magsulat ko. Alam niyo yan, di ba? Yung mga nagsusulat sa inyo, hindi ko pa kilala. Pero alam niyo yan na mahirap magsulat. No? Kasi parang ano yan eh, parang painting yan eh. Talagang inaano, parang nag-ano yung flow ng words. So actually sa Bible, ang isa sa hinahangaan ko talaga na sobrang genius yung pagkakasulat talaga yung Romans. Lagi ko sinasabi yan, nakaka-amaze ako sa romance. Yung parang, yung flow ng thought, yung flow ng idea. Talagang ang dami nagsasabi nga na masterpiece yung romance, no? Parang, ang galing ni Paul Tol, parang beyond human yung, ano, yung achievement ng word days. Parang nakaka-amaze ako. Hanggang hindi ko ma-explain yung ganda ng romance, na yung flow ng words na nakaka-amaze. So, yun. Talagang unique yung Bible pagdating sa ganyan. And then, unique din siya sa languages niya. Saka nakita ng book na iba-iba yung language, no? Alam ba kayong gano'n na parang yung unang kalahati, ibang language, tapos yung sunod, iba na yung language. Diba? So ito tatlo, no? Hebrew, Aramaic, and Greek. Saka ang isa pa, hindi lang siya magkaibang language. Magkaibang language. Kasi yung nasa kaliwa, yun yung Hebrew. No? Makikita mo naman pag parang square-square, yung may square siya, yun yung Hebrew. Yung Greek naman, yun yung medyo may bilog-bilog na may mga curves-curves na, may mga dash-dash na, ganyan-ganyan. Madali naman mapansin eh. So, pag inaral mo itong dalawang to, mapapansin mo na sobrang magkaiba talaga sila. Halimbawa, yung Hebrew, bukod dun sa shape ng letters, ano siya, binabasa siya from right to left. Parang Japanese to, pabaliktad, no? Di ba tayo pag magbabasa tayo from left to right? Right? So yung Greek, ganun siya, left to right. Tapos next line, next line, next line. Yung Hebrew, baliktad, from right to left. Tapos ang isip ng ano ng Hebrew, yung beauty ng language ng Hebrew, pictorial siya na language, di ba? Kumbaga, when they're trying to describe something, parang they use images, no? Di ba, kunyari sa Ecclesiastes, di ba? Uh, Meaningless. Everything is meaningless, pero parang ano, parang sila yung ano doon, yung hevel, no? Pero sa Hebrew ang word doon is smoke yun. Hindi yun talaga parang ano, parang parang pag nung ginamit yung word na meaningless, ang ginamit niya is yung image ng usok. So ganun yung Hebrew, no? Gumagamit siya ng image sa paligid ko para maintindihan mo yung gusto niyang sabihin. Yun yung maganda sa Hebrew. Kaya ako between the two, mas prefer ko yung Hebrew. Mas na-amaze ako, no, sa Hebrew. Yung Greek naman, ano naman siya, parang very analytical. Yung isa, pictorial, creative. Yung kabila naman, analytical. No? Kunyari, yung mga words na by his power, di ba? Yung anong Greek word ng power? Kung familiar kayo. Dunamis, di ba? Dunamis. Tapos yung dunamis, yun yung ginamit ng dynamite. Parang, Dynamite. oo, parang gano'n. So parang nakakatuwa lang kasi yung kunya yung dunamis, hindi lang niya gagamitin doon, gagamitin din niya sa ibang ano yun. So parang, alam mo yun, parang magpapag-analyze ka talaga. So nakaka-amaze lang itong dalawang to. So, ah magkaiba talaga sila. Kaya nga nakaka-amaze na parang bakit yung Bible na may ganun siya. Walang ibang book na ganyan eh. And next, no, unique in its literary genre. Okay, ay, nakapy ko ata to. Ayan. Okay, so next is, ay, ano ba pinipindot ko? Papatras pala ako, ano ba yan? Okay. Ayan, so ito, yung sa lahat ng mga na-mention natin, dito talaga, no? Ibang-iba Fictions. tungkol sa kanyang tinuturo. Okay? Walang ibang katulad yung Bible, no? Hindi siya actually, pag tinignan mo yung Bible, hindi siya good morals lang na Bible eh. Parang ang tingin ng iba sa Bible, ang goal lang is gawin kang mabait. Actually, hindi. Ako, nabasa niyo naman na yung Bible eh. Actually, hindi, di ba? Kasi pag binasa mo yung Bible, ang dami rin ng mga accounts ng sin. Ang gano. Pero, hindi niya, iba yung turo niya, iba yung approaches sa mga tinuturo niya. Saka it goes against man. Di ba? Kinokontra niya yung mga tingin ng tao na tama. Di ba? So, parang mas ano kaya nga sabi nila, hindi komportable basahin yung Bible. Kasi nga, ano Okay ka na, eh, bro? pinakanon yung Bible yung sinfulness ng man eh. So, basahin ko nga. Okay. I think na. Gets yun naman yun, di ba? Mm.
Okay, so ibang-iba siya sa tinuturo niya, wala siyang katulad. Okay, so merong okay, hindi lang pala sa good morals, no? Unique din yung Christianity, lalo na sa doctrine. Okay? Kunyari, usapang religion tayo, usapang faith. So may tatlong grupo na ibang-iba yung Christianity. Yung konsepto ng Trinity, yung konsepto ng incarnation and atonement, yung pagkakatawang tao ni Jesus, saka yung konsepto ng good works. Okay? So ano yung Trinity? Okay. So Bible, no? Bible lang, Christianity lang ang nagtuturo ng isang Diyos pero tatlo sila. Meron pa ba kayong alam na ganun din magturo? Ang tatlo ay isa? Wala na ba? Wala na. Oo, wala. Karamihan na sa ibang religion, polytheism, Mono. maraming Diyos. No? Ang mono lang is Christian and Islam. Pero yung Islam, hindi siya katulad ng Christianity na nagtuturo ng ang isa ay tatlo. No? God, ano ba yung Trinity? God eternally exists as three persons, Father, Son, Holy Spirit, and each person is fully God, and there is one God. No? Maraming natutunan niya kahit sa Bible. Yun, pag binasa mo yun dyan, yan yung pinaka-struggle ng mga Pharisees, no? Matatalino na yan, pero hindi nila mag-gets to, di ba? Kasi parang hindi nila matanggap na si Jesus, kiniklaim niya na Diyos siya. Alam nila kasi isa lang ang Diyos eh, ba't kiniklaim mo? Kaya nga di ba nang pinako siya, ano yung kaso na bakit pinako si Jesus sa krus? Kasi he claims to be God. God. Oo, yun yung pinaka-kaso daw kung ba't siya na-crucify, which hindi nila matanggap. So, ito yung tuturo ng Bible. Isa lang ang Diyos, pero he exists in three persons na magkakaiba, pero lahat yun ay Diyos. At isa lang ang Diyos. So, yung mga nanggaling sa theology class ko, na-discuss na natin to. Sabi ko ngayon, ganitong bagay, hindi talaga natin may intindihan with our finite understanding as humans, no? Pero maganda rin yun kasi it proves na talagang Diyos siya kasi hindi natin siya ma-reach, hindi natin siya maintindihan eh. Di ba? Maharok. Oo. O, kasi kung kaya ko siyang intindihin, di parang hindi siya Diyos, di ba? Kaya ko siya ano. So, it just elevates him more. Okay. Gising pa ba kayo? Diyan pa ba kayo? Oo naman, maga pa eh. Oh, maga pa ba? Sige. Okay. Okay. Sunod. Okay. So, ito pa isa nilang nahihirapan ng mga tao i-grasp, no? Yung uniqueness ng teaching ng Christianity. Christianity lang yung nagtuturo na yung Diyos ay naging tao. Okay? Hindi siya naging parang human ha, na anak ng Diyos at tao, parang si Hercules. Hindi ka na Diyos to na naging tao. Ay, may nakita nga akong meme, hindi ko lang na-ready na yun. Parang ang daming tao gustong maging Diyos. Pero parang yung God lang ng Bible, yung God shots, naging tao siya, di ba? So, basahin ko. Of all the world's religions, only Christianity proclaims that God has become embodied as a human being. Of all the founders of the world's great religious traditions, only Jesus Christ claims to be God. Only the historic Christian faith proclaims that to encounter Jesus Christ is to directly and personally encounter God Himself. Indeed, at the very heart of historic Christianity is a truly outstanding, one may say dangerous truth claim. Now, this central article of the Christian faith is the incarnation. Kumbaga, unique in history to, no? Yung may ganitong kwento, parang walang ibang ganitong kwento na yung tao naging Diyos, no? At ano siya, fully human at fully God at the same time. So this truth is a distinctive feature of the Christian faith. What is unique to Christianity to discover a God who not only takes the initiative in becoming flesh, but also does so in order to redeem sinful human beings. Ito isang maganda doon na super unique pa. Unique na yung naging tao siya, mas unique pa kasi ginawa daw niya yon para iligtas ang sangkatauhan. Diba? So parang, bakit gagawin ng isang Diyos yun? Bakit Diyos siya magiging tao para iligtas yung tao? Ha? 'Di ba? Parang bakit niya, 'di ba? Parang maisip ba kayo, bakit gagawin ni God 'yun para iligtas ng tao? Ba't siya gagawin niya yung mag-step down para magiging tao siya? Tapos yan, 'di ba? So unique 'yun, napaka-unique na tayo lang 'yan. Yeah, so yun yung kiniklaim natin, 'di ba? He is 100% God and 100% man. Hindi siya demi-human na 50-50. Okay, 100-100. Okay, so sabi ko pala, no, we cannot separate this unique biblical teaching of God becoming man from its ultimate purpose. The final reconciliation of man to his creator, which was accomplished through the atonement. Yun yung atonement, di ba? Parang darating tayo doon sa faith and works eh. So basahin ko lang ha. Defined as the work Christ did his type and that to earn our salvation. So as is shared in the New Testament writings, the concept of God paying the price for the sins of mankind is an indispensable truth of the Christian faith. It's the work of God that sets biblical Christianity apart from all other religious systems that are grounded in the moral actions of people. So ito rin pangatlo, no? Yung faith versus works. Okay. So, I think alam nyo na to, no? Sa ibang religion,
para ma-save ka, kailangan mong i-earn. Kailangan mo Mm. pagtrabahuan yun. Yun ang tinuturo ng iba. Magpapait ka, gawin mo to para sa Panginoon mo. Kahit sa Bible may ganun, di ba? Yung surrounding religions nila, ganun ang tinuturo. Ay, kunyari, di ba? May, may bagyo or masama yung ani, di ba? So parang ang unang nilang iniisip, may ginawa akong mali sa Panginoon, sa Diyos ko. Kasi may manak. Kasi para ma-bless uli ako, yung gusto ko mangyari, kailangan kong gawin to para sa Kanya. So, ginagawa ng iba, parang yun na, nag-o-offer ng food dun sa rebulto, ganyan. Kasi nga, ginagawa nila, kasi mayroon silang gustong earn a favor from their God, di ba? So, ganun basically yung majority of religions in the world. No? Actually, all religious, no, except Christianity. Kasi parang Christianity lang yung nagtuturo na by faith, no? Hindi siya by works. So sabi ni C.S. Lewis, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. When other religious systems have offered theories for how man can achieve atonement for his own wickedness, Christianity alone proclaims that God himself offers all people the salvation that they absolutely cannot achieve on their own. Okay, so balikan natin ito, na-present ko na ito dati, di ba? So yun yung parang five major religions in the world: Buddhism, Hinduism, Islam, Judaism, Christianity. So simulan natin sa Judaism, no? Yung closely related natin, no? Yung mga Jew. So, Old Testament pa rin sila. Wala silang New Testament. So, anong kailangan gawin para ma-save according sa OT? Diba? Is my law. Kailangan mo sundin yung law, kailangan ma-perfect mo to, ganyan-ganyan. No? Sa Bible sila. Yung Islam, meron sila tinatawag, mamaya yung Islam, yung Buddhism, saka Hinduism. Sa kanila walang ganun. Ang goal sa kanila is spiritual enlightenment. So, yung Hinduism, may para-incarnation pang nalalaman. Diba? So, yun lang ang tinuturo sa Hinduism, para mas maganda yung life mo, sa next life mo, gumawa ka ng mabuti dito. Di ba? Yung tinuturo nila, no? Kung gusto mong ipanganak ang artista na sa next life mo, na super pogi ka, ganyan. Magpakaano ka dito, pag puro kalokohan ka daw, pag nakababoy ka daw sa next life mo, may ganun, ipis daw. So, yung Islam ang pinamahirap, no? Kasi meron silang 5 pillars. Okay, so ano yung 5 pillars na yan? Okay. Yan. So sa Islam, meron kang kailangan 5, no? Major na kailangan ma-accomplish para ma-earn mo yung favor ni Allah. Okay, so una muna, kailangan mo i-declare na Islam ka. No, kaya di ba yung ginagawa ng mga terorista, yung may tinutuko ka ng baril, na i-declare mo na aanib ka na sa Islam. Di ba? Kasi yan nila ginagawa yun kasi kasama yun sa 5 pillars, no? Na kailangan mong openly i-declare. And may obligatory prayer. Pangalawa, meron kang dabasalin. Actually, yung ginagawa nila, yung pag ganitong oras nagpipray, so kailangan mo magawa yun. May compulsory giving. Kasi ito yung mahirap, no? Yung pilgrimage to Mecca. Kailangan makapunta ka doon. Tapos yung fasting sa Ramadan, no? So, yun yung basically, saka meron pa silang tuturo na have to die for Allah para ma-earn mo yung favor niya. Kaya nga may mga suicide sila na, suicide bombers, mga gano'n, kasi malakas loob nila gawin nyo kasi sa pagturo sa kanila, pag ginawa mo yun, ma-earn mo yung favor ni Allah. Yan. So buti na lang kay Jesus ako. Ako yan. Ayan, okay. So, yun yung 5 pillars of Islam. Dahil mong kailangan gawin para ma-earn yung favor ng mga Diyos. Pero yun nga, unique ang Christianity kasi siya lang yung nagtuturo ng faith. No? Hindi mo kailangan pagtrabahuan yung salvation mo. Dahil ang turo ng Christianity, ginawa na yun ng Panginoon natin para sa atin. No? So ang hinihingi lang niya is pananampalataya doon sa Kanya. Na maniwala tayo na siya yung anak ng Panginoon, na Diyos siya, at siya yung nag-iisang tagapagligtas. So pangako niya yun na pag ginawa mo yun, ligtas ka na. So, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa inyo gusto. Basta ako, doon ako sa faith. Di ba? Pahirapan ko pa ba sarili ko? may nagsakripisyo na nga eh, di ba? So, praise God. Okay. So, yun. No? So, yun na yun. Unique siya in Ay, saan ang Catholic? Ano na? Ang Catholic. Okay, Good so, works pa rin yan. good works yun eh. Di ba? Kailangan mong sundin yung 10 utos, yung tinuturo doon. Kailangan mo magpasakramento. Di ba? So, basically good works, no? So, basta you are teaching good works, outside yun, hindi mo matuturing na Christianity yun. Kasi ang pinaka-message ng Christianity is faith in Christ alone. Diba? By faith alone. Yun yung pinaka-message ng Christianity. Diba sabi nga ni Paul sa Galatians, isa lang ang gospel. At ang magturo ng ibang gospel, let them be cursed. Sumpain ang mga magtuturo ng ibang
gospel. So lahat yun, yan, yung mga Islam yan. So actually, they are in danger kasi haharapin nila yung warning na to ni Paul sa Galatians, di ba? Na, ito, sharing na rin ha. Yan. As I've said before, so now I'll say again, ulitin ko ha, sabi ni Paul, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Greek word anathema, di ba? Which means yung talagang yung tool rat ni God, no, mapupunta sa iyo. So tingin ko, ano yan, parang sa impyerno doon ka sa ano, sa gitna ng apply doon sa ilalim ng ano, ng so lake of fire. Ewan ko, no? Yan, so it's the worst kind of punishment, no? Wag natin sirain yung pinaghirapan ni Jesus, no, sa krus, okay? So parang ano yun eh, sampal sa kanya yun eh. Binigay na kanya lahat tapos Not enough. tapos papadagdagan mo. Di ba parang, ano yun. So wag ganun daw, wag ganun. So let him be So lahat na nagtuturo na yan, lahat yan mali. Okay, delikado yung lagay ng mga yan. Okay. So balik tayo dito. So yun na, no? So na-establish na. So I think na-convince ba kayo doon na ang Bible ay nag-iisa, na wala siyang katulad? Amen. Oh, no. So, ewan ko kung can you name another book na may ganun din, mga attributes? Wala, di Wala ba? na. Oo, yun lang talaga. Pero di pa tayo tapos. Hindi lang siya unique in character. It is also unique in impact. Kaya ano ibig sabihin ni Paul doon? So clearly, ni Josh McDowell, so clearly the Bible has influenced civilization more than any other literary work in history. Siguro ito maganda, no? Parang ewan ko kung mag-offer ako ng ganong course, pero I encourage you to study church history, you know? Kasi makikita nyo na parang yung buong history ng humankind, parang nakasentro sa Christianity. Parang yung Christianity yung driving force, no? So, kunyari, okay. So, unique. Okay, ano yung una, unique in impact. Okay, so una muna, unique in its circulation and translation. So, the Bible is the most circulated and translated book in history. Alam niyo ba yun na ang number one best-selling book in the whole world is the Bible? The Bible. Okay, no, siya yung pinaka-translated, siya yung pinaka-mabenta. So from the first translation of the Hebrew Bible into the Greek Septuagint, in the mid-3rd century BC, to the rise of biblical literacy with the invention of Gutenberg's printing press, to the surprising number of translation and mass circulation, to its worldwide availability today by digital and electronic media, the Bible has registered an unparalleled history. Bestseller talaga. No one else comes All time. close. Yeah, All time talaga. So parang paliwanag, di ba? Kung hindi siya totoo, bakit enduring yung word ng yung Bible? Bakit hindi siya pinagsasawaan? Bakit hindi siya parang ano? Kasi yung ibang books nag-decline in popularity, di ba? Pero ito hindi, lalong nag-i-increase, no? Hindi siya pinagsasawaan. Ilang siglo na ang dumaan eh. So parang nakataas yung kamay ni Ross eh. Kaya pa ba mamaya na lang or chat mo muna, chat mo muna lang muna. Ross. Okay. So, tuloy ko lang muna to ha. So, yun. Okay. So, punta natin yung detalye. Okay. So, alam nyo ba yung pinakaunang mass-produced na Bible? Di ba si Gutenberg dati walang mga Bible, ang may copy lang yung clergy, kasi wala pang printing press no, nagbago lang no, na-invento ni Johannes Gutenberg yung printing press, no, yung which is, at alam niyo ba, pinakaunang mass-produced na book ever in history ay ang Gutenberg Bible. Bible ang pinakaunang nakinabang sa invention ng printing press. No, nakaka-amaze kasi ang dami namang ibang libro na pwedeng i-mass-produce pero ang naisip ni Gutenberg i-mass-produce ay yung Bible. Yan yun, di ba? So, parang alam mo yun, parang pumapabor yung kasaysayan, no? Parang pumapabor yung mundo sa Bible talaga kasi yun nga, no? Baga, talagang parang God-given yung idea about the printing press eh. Kasi dahil na mass-produce yung Bible, mas na-spread yung gospel, yung message, di ba? Ang dami-dami ng book na pwedeng i-mass-produce, Bible pa, di ba? So ano naman yung sunod? It was the most circulated published book. No? So in 2012, sabi ni Josh McDowell, 405 million Bibles were sold worldwide. Grabe, in 1 year lang yun. Diba? So walang sinabi yung New York Times bestseller dito. Diba? 405. So parang minsan niya gusto ko na magnegosyo ng Bible eh. Diba? Ang benta ng Bible. Kasi ang nakakatawa pa dyan, yung iba Kristiyano, may mga Bible na
Bumibili ko ng isa pang Bible. So, kaya, tapatin niyo ako. Sino sa Iba-ibang version. Oo, tapatin niyo ako. Sino sa inyo ang may more than one Bible? Sige nga. Oh, Oo, di ba? Yung mga Christian groups din namimigay ng free Bibles such as the Gideon's organization. Oo, They yun give nga. sa mga hotels. May Oo. tagalog ko minsan yung bagong balita, Biblia, mga ganun. Oo, di ba? Alam mo kung bakit lagi sila nagbibigay every year? Kasi yung mga binibigyan, inuuwi. Hindi daw dati inuuwi yun sa hotel. Huwag niyo uwi yun. Doon yan. Ay, actually, pinamimigay minsan yun. Okay lang masagid yun. Okay lang nakunin mo yun. Pabor pa nga sa kanila. Yan. Pero nakakatuwa, di ba? Kasi yung Bible talaga, sobra siyang bestseller. Yun nga, ba't di pa kayo napapaisip doon? Kung fiction lang siya, bakit siya yung ganun? Ba't hindi siya nagsasawa? Hindi siya pinagsasawaan? Bakit yung message niya timeless? Di ba? Hindi nag-ano, di ba? Mas lalo pa ang nagiging, nagre-resound pa as the ages go by, di ba? Next. It is also the most translated book. Di ba? Kasi di ba, usually, normal talaga yung tinatranslate yung book eh. Kunyari, yung check ko lang yung kay Paulo Coelho. Kasi parang ang rinig ko, yun daw yung search natin, how many times yung Christian din yan. yung translated yung The Alchemist. Alam ko ito daw yung pinagyayabang nito na So, 80 languages. Wow, ang dami rin Diba? So, yung The Alchemist daw na-translate sa 80 languages. Tingnan nyo ilan yung sa Christianity, yung Bible. 2,883. Ganun karami, no? Na-translate yung Bible sa ganyang karaming languages. That's 42% of the languages in the world. Kasi yung language in the world nasa 6,000. Yeah. Pero ang dami na niyan. Actually, kung nakapasyal na kayo sa mga probinsya sa Pilipinas, ewan ko, napapansin nyo, yung check ba kayo ng Bible? Kasi may mga Bible na nakatranslate sa mga dialect natin eh. Nung puwi ako sa Bible, ay sa Bicol, yung Bible ng lola ko, Bicol talaga. As in, trinay ko basahin, hindi ko talaga magets kasi hindi ko pa master yung Bicol eh. Kasi yung solid talagang Bicolano yung sa Sorsogon. So, sabi ko na-amaze ako na Pero actually nakakatawa nga kasi nung sinuran ko yung lola ko, wala akong dalang Bible noon. So ginamit ko yung Bicol. Hindi ko naman maintindihan kasi buti na nakapisado ako. Siyempre, hindi ko na pinahirapan sa sarili ko. John 3:16. Siguro naman parehas lang yung nakasulat doon. Wala rin naintindihan ko lola. John 3:16 daw lola. Ganyan. Nagtatry ako mag-Bicol kahit hirap na hirap pa ako. Pero alam ko naman yun din yung nakasulat doon. Pero nakaka-amaze, no? Kumbaga, sobra talaga siyang translated, no? So, ganyan karami. No one else comes close, di ba? Yung iba parang maximum na yung 150, ganyan. Pero ito talaga, di ba? 2,883. Grabe yun. Grabe yun. So, dito pa tapos doon, di ba? Hindi lang siya groundbreaking in terms of application saka translation. Pati sa internet, di ba? Kailan lang naman nag-boom tong internet noong 2007, gano'n, di ba? Pero yung Bible, one of the most downloaded na agad at one of the most translated na rin. So yung YouVersion, hindi ako gumagamit ng YouVersion ewan ko sa mga gumagamit dyan. Pero 799 languages daw ang available dyan. Tapos na-download na daw yan for over 200 million times. I mean, hindi siya compared sa Facebook, yung mga ganun, mas mataas yung Facebook. Pero kahit pa, di ba, parang achievement to, despite, given na parang meron na mga hard copy na Bible eh. Meron pa rin mga so lahat naman kayo siguro dito may Bible app, di ba? Dalawa yung sa akin, isang NLT, isang ESV. Yun. So, lahat tayo may Bible app, di ba? So, okay. So, basta another example, faith comes by hearing, provides audio versions of the Bible with Bible. May audio Bible pa, isa pa yung sa groundbreaking daw, di ba? 915 languages spoken by nearly 6 billion people. Over 334 million people in virtually every country have been reached through our wide range of programs. So, again, kung fiction lang to, kung hindi to totoo, how come hindi siya pinagsasawaan? How come tinatangkilik siya thousands of years since its original na events, di ba? Please explain. Kasi ang hirap, it makes sense, no? Kung walang Diyos sa factor, presupposition mo is naturalism, ang hirap explain ng mga bagay na to. How's this book so parang patronize, so love, so treasure, di ba? If it's not true, di ba? Ang hirap ipaliwanag, no? Kumbaga, it's beyond human comprehension. And again, hindi lang siya unique doon. It's also unique in its survival and resiliency. Teka lang, Kuya Jeff, bakit may survival na at may resiliency na? Kasi ito yung it's pang amazing dito eh. Yung Bible lang,
ang nag-iisang book. Ewan ko, parang unique na book to kasi siya lang yung parang pinag-iinitan in human history. 'Di ba? Ang daming galit, ang daming bakit siya binaban, ang daming pinapasunog, bawal sa China, bawal magdala ng Bible doon. Pag nakita ka na may hawak ng Bible doon, babarilin ka kagad. Shoot to kill ka doon. Ay, mga magbabalak pumunta ng China, sabihin niyo muna sa akin kung pupunta kayo para o magdala kayo, syempre, huwag kayo matakot, di ba? Pero tago niyo, Bible app na lang. Ay, ako, pero yun nga, no, mag-ingat kayo kasi may mga bansang ganun. North Korea, bawal ang Bible doon. Di ba, meron nung umatan nga ako sa Bian, naiyak ako doon kasi yung mga Christians doon, yung Bible, tinatago nila sa gubat, sa ilalim ng puno, naguhukay pa sila. So parang, kasi nga, pag nakitaan ka na may Bible doon, papatayin ka. So ang ginagawa nila, parang pag walang nakatingin niya, parang sasaglit sila sa gubat, kunyari mamimitas ng ganyan, yung pala magbabasa sila ng Bible nila. So hukawin pa nila sa lupa yun. Parang na-amaze lang ako doon kasi yung Bible natin, tinitake for granted lang natin pero may mga kapatid tayo na parang kailangan gawin yun para lang makapagbasa ng salita ng Panginoon. Pero again, yun na nga bakit? Anong meron sa Bible? Kung hindi yan totoo, kung fiction lang yan, bakit siya masyadong pinag-iinitan? Ba't ang daming galit? Ba't masyado kayong affected, kumbaga? Di ba? Masyado kayong offended. Di ba? Tanungin natin si Kuya. Oo, masyado kayong offended. Masyado kayong affected. Alam ba, hindi totoo yan. Ba't galit na galit ka? Ano na si Kuya, di ba? Mainit ulo. Si Kuya na high blood. Oo, na-high blood si Kuya. Parang iiyak na kanina So, no other written work has been so attacked, scrutinized, and persecuted as have the canonical books of the Bible, from emperors, monarchs, and dictators who tried to destroy the words of Scripture. Ayan, no? So, Diocletian, isa sa mga talagang galit na galit sa Bible yan, no? So, to require to discredit the content of Scripture yan. So, if the Bible is just a fiction written by men, o kung fairy tale lang daw yan, sabi ni Kuya, ba't galit na galit kayo? Alam mo, di naman pala totoo yan. Ba't ang init ng ulo nyo, di ba? Why is it attacked so much by men? Nakita, yung Cinderella ba? Yung Snow White? O yung mga ganong mga kwento? Yung mga ba't hindi pinag-iinitan yun? Di ba? Siguro yung meron siguro no limit ang hire, pinag-initan. Di ba? Ganon. Pero hindi siya yung ganong scale ng Bible na worldwide. Di ba? Kasi local issue yun kasi nagsalita siya against the government. Pero may mga books na gano'n, nakaranas ng gano'n. Pero hindi sa scale ng Bible na worldwide, saka enduring throughout history. Di ba? So, ba't hindi May sila gano'n? commentary ako dyan, bro short commentary lang, don't worry. Kasi because I think the Bible yung messages in the Bible is very powerful. To the point it could inspire yung mga social reform movements. Oo. I think the best example for that is yung kay Martin Luther King. Not the Martin Luther, the German reformer, but the Martin Luther King. He's actually a Baptist pastor. Yung kanyang conviction na i-push yung civil rights because of his conviction not all is equal under God's point of view. Of course, that comes from the Bible. And then marami nag-support sa kanya, mostly evangelicals. Yeah. So, yun lang comment ko sa ganyan. Thanks for sharing. Actually, yun nga, kasama yan dito, no? Kasi may ganong power may ganong influence yung Bible. Kaya niyang mag-cause ng ganong mga movement. Kaya niyang mag-cause ng mga radical changes sa mga tao. Kaya isang factor nga, kaya daming naiinis dyan. Kasi nga, darating tayo doon. Okay, so, dalawa, no, ang pinagdaanan ng Bible, na-endure niya yung persecutions at pati criticisms, no? So, pag sinabing persecutions, talagang yung literal na pinapasunog yung Bible. So ito nga yung nangyari na sa Rome, no, kay Emperor Diocletian, one of the talagang kaaway talaga, villains talaga in Christian history. So Diocletian issued 4 harsh edicts. Harsh talaga, ha? So yung una, ito destruction of all places of Christian worship and the burning of all Christian books, no? Parang sunugin, no? Sunugin hindi lang yung libro, pati yung may hawak pang libro. So churches were destroyed all over the empire. All Bibles and writings of the church fathers that could be found were burned in public gatherings. Sinusunog talaga. Christian men, women, and children were tortured, thrown to wild beasts. Pinapakain sila sa leon. Ito yan, pinapakain yung mga Christian sa leon doon, publicly. Dami nanonood. Di ba? Kakainin ka ng buhay. Kaya imagine ninyo. At susunugin ka pa ng buhay. Burned to death. So Diocletian had a monument erected at the site of one Bible burning, bearing the inscription, Extincto nomine Christianorum. Di ba? Extinct is the name of Christians. Di ba? Ubusin ang mga Kristiyano. Yan. So pasalamat tayo, di tayo pinanganak sa period na yan. Di ba? Pero praise God sa mga Christians niya. Actually, yun yung context ng First Peter, no, yung ina-address dyan. No? So,
Ang daming mainit ang ulo sa Bible hanggang ngayon, di ba? Sa China, sa North Korea. And then, criticisms din. Ang daming nagkikriticize sa Bible. Kala ba fiction lang? Ba't masyado kayong affected? Pinapersonal, di ba? Masyado yung pinapersonal. Di ba? No other book has been so chopped, knifed, sifted, scrutinized, and vilified. What book on philosophy or religion or psychology or best literatures of classical or modern times has been subject to such a mass attack as the Bible? With such venom and skepticism. Ito na yung galit eh, di ba? Mainit talaga ulo nila eh. Di ba? Di ba? Pero, nga, tanong, may alam pa ba kayong ibang book na ganyan masyadong pinag-initan? Di ba? With such thoroughness and erudition, upon every chapter, line, and tenet. Di ba? Harap, hindi mo ma-explain din eh, di ba yung mga behavior ng mga tao? Kasi kung sabi nyo hindi totoo, then how come ganyan yung galit nyo, di ba? So, amazing, note pa na, unique talaga, di ba? And then, ito na, no, it is unique din yung Bible kasi yung sa impact nga niya, ito na share ni Jojo, yung influence niya, hindi lang actually sa Western civilization sa buong mundo na, di ba? So, almost all of the good things of life that we take for granted bear the stamp of the Bible's influence. Marriage. Actually, lahat sa buong, kahit saan ka pumunta ng parte ng mundo, may marriage. Tanong, sino ba nag-invento ng marriage? Diba? Actually, hindi nila maamin, pero nagmula yan sa Bible. Diba? Kaya nga yung sinasabi nila na, baguhin yung marriage, di ba? Parang ito na yan, di ba? Sabi ko, uy, teka lang, di ba? Pag i-analyze mo, ang pinanggalingan yan, Bible. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang karapatan ng Bible na magdikta ng marriage, ng definition ng marriage. Kasi on the first place, bakit wala nag-invento niyan? Diyan kinuha yun, di ba? Yung family, yung days, calendar. Yung calendar natin, di ba? Oh, anong sukatan natin? AC sa BC. Yeah, before Christ, Oh. Anno Domini. Oh, di ba? Yeah, Oh, akala ko pa, di ba, parang, alam mo yun, yung mismong sukatan natin ng panahon, ang focal point natin, si Kristo. Kristiyano ka o hindi, sa kanya tayo nakaano, di ba? Yung institution of caring, social agencies, education, benefits for you. Actually, babadaanan natin yan lahat, no? Basically, lahat nga yung pag tinignan, pag nag-aral kayo ng church history, ma-amaze kayo kasi yung mundong ginagalawa natin, parang Christianity parang main driving force, no? So, merong 4 na% si Josh McDowell, no? Sa government at sa law, sa science and education, art and literature, music, societal norms and values. Okay, government and law. So kung binasa niyo yung book, no, so particularly ang pinaka-influence ng Christianity sa government is yung una yung structure ng government, no, kinuha yan sa Bible, and yung sa execution of justice, no, yung idea ng pantay-pantay na karapatan, pantay-pantay na na yung paghahatol, yung careful and wise judgment, lahat yan galing sa Bible. Diba? So, hindi lang natin aware tayo doon na Bible pala. Diba? Kunyari, meron akong isang favorite eh. So, again, lawyers na naman, no? So, nakalimutan ko yung verse. Ano yung tatlong, wait lang, alam niyo ba yung 3 main branch of government? Executive, Sige. What are the 3 main? Judicial, executive, Judicial, saka executive. legislative. Executive, saka judicial, no? So, actually, nakuha natin yan sa US, no? So, yung legislative, sila yung, ano trabaho ng legislative? Gumawa ng law. Senate, tsaka Yung Congress. executive, anong ginagawa ng executive? Law enforce. Yun. Sila yung nag-enforce ng batas na ginawa ng legislative. Tapos yung judicial, sila naman yung nag-aasikaso kung merong nag-break ng law. So, kaya siya yung natin sa tatlo para yung balance of power na walang mag-a-abuse na nasa kanya lahat. No? Kagaya ng presidente, hindi siya makapag-implement ng mga batas na gusto niya kasi kailangan niya mo ng decision yun ng congressman, ng speaker ng Congress. Labas siya doon, no? Tapos yung judicial, hindi niya rin pwede kung may ginawang kasalanan yung mga executive at legislative na yan, so lagot sila kay judicial kasi may sarili siyang authority niya, hindi nila pwede utos-utusan yan, di ba? So, kaya kailangan importante na kontrolado yan. Yung tatlong balance na yan. So, alam niyo ba na sa Bible nang galing yan? Ha? So, sinong aware na galing sa Bible yan? May verse yan. Yeah? Ito lang. Nalimutan ko lang yung verse pero ayan, Isaiah 33:22, one of my favorite verses. No? Pero hindi ko kapisado. Di ba? Ano nakasabi diyan? Anong description niya kay God? For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. Judge is
Judicial. Judicial. Lawgiver, legislative. King is Legislative. executive. So the three branches of government based sa character ni God. At anong gagawin ni God? He will save us. The king. Yung Philippines, hindi niya kontrolado yung mga government, human government. Hiwa-hiwalay. Walang may power, walang person sa mundong to na nasa kanya ng executive, nasa kanya yung legislative, nasa kanya yung judicial. Pero yung Panginoon natin, nasa kanya yung tatlo. And He will save us. Nasa panig natin. Hallelujah. Kaya rin lang pag may nag-puso, dictator, pero normally no. Tama si Paul. Pero di ba kayo naka-amaze doon na yung Panginoon natin ganun ka-powerful? Amen. Di ba? At nasa panig natin siya. He is all three, judicial, legislative, and executive. Amazing. Di ba? Nakakaano yung Lord natin. Di ba? So hindi nyo na i-realize yun no, na sana yung Panginoon na pinagdadasalan nyo araw-araw. Ganun siya ka-powerful. Di ba? And then, okay, sa yung pera, di ba? Ano nakalagay sa US dollar? Di ba? In God we trust. Di ba? US dollar, no? Diba? Merong nakalagay na gano'n, no? Yan, no? No, di ba? O. Yung mga ganun tayo, di ba? So, nakaka-amaze lang na parang sa kahit yung mga simpleng bagay na hinahawakan mo araw-araw. Sa 1,000, anong nakalagay dyan? O, sino yung mga may 1,000 dyan? Oh, mapalad ang bayan ng Diyos ay Panginoon. O, wala. Gastos lang nga tayo ng gastos. Hindi nyo binabasa. Pero may nakasulat dyan. Alam nyo ba yun na may nakasulat dyan? O, tingnan yung pera nyo. Di ba nakalagay? Mapalad ang bayan ng Diyos ay Panginoon. So talagang ano no, kumbaga yung Christianity, although humanity denies it, pero He's all around us and we are affected by it. Diba? Sunod. Naapektuhan din niya yung science and education. Diba? Alam niyo ba na ang unang universities ay mga monastery? Yung mga na-discuss ko sa theology. Diba? Kasi ang pinakaunang courses na ino-offer noon ay mga theology. Kaya nga yung theology is the queen of the sciences. So, kumbaga, kung na-discuss natin, kung naalala nyo pa sa theology, kaya siya unique yung theology kasi yung ibang sciences, yung mga natural sciences, diba, biology, physics, ang inaaral nila yung creation. Pero ang theology, ang pinag-aaralan natin ay yung creator. Diba? Kaya siya yung pinaka-importanting intellectual pursuit of humanity. And yung mga unang universities na nag-offer ng mga ganyan, yung formal education system, mga monastery, natutog na lang yung mga yan, yung mga natural sciences na parang overshadow na as time, pero sila talaga yung nag-found yan. So Christianity ang ng idea ng education. Sunod, ang another pa niyang influence sa mundo natin is yung art, literature, and music. No? So, makikita niyo naman yan sa history, no? Lalo na sa era na to. So, kunyari, I think alam niyo na to, di ba? Yung mga churches na ganyang kaganda. Bakit ang bahay ng Panginoon pinag-e-effortan gawa ng ganyang kaganda? Bakit yung mga bahay, diba? Bakit yung mga bahay ng tao hindi naman ganyan, di ba? Pero you can see, diba? pero parang ang point ko dun is parang diba, pag tinignan mo yung mga cathedrals, yung mga ganon, di ba? Parang talagang nag-e-effort sila. And then, ano ba yun? Yung the creator, yung si Adam ay nabot yung Diyos. Yun yung paborito ko, I guess. Yung si Michelangelo. Oo, di ba? Ito, yung glass painting, yung mga ganito, di ba? Parang inspired by Christianity. Wala ka makikitang parang yung mga major art movements, lagi siya naka-anchor sa religion, di ba? Pati sa music, di ba? Yung mga Last Supper, di ba? Yung mga famous painters, di ba? Ang laging tema nila, religion. Si Beethoven, hindi nyo ba alam na ang may kinumpos siya ng mga kanta, yung The Mount of Olives, inspired sa Bible. Di ba? So, yung Odo Joy, Christian ang original. Yung mga kinakanta natin sa Pasko, di ba? Lahat yan, Christian. Actually, yung holidays natin, yung Christmas, di ba? It's based on Christ. Pero worldwide events yung mga ganon. Di ba? So, yung kaya nakakatuwa ngayon mga hindi naniniwala sa Christianity, pero pag sa Christmas party, sila pa yung malakas kumain eh. Diba? Gusto naman nila i-secularize ko. Oo. Pero yung mundong ginagala, Yeah, so amazing lang, di ba? And then, ito na nga yung sinasabi ni Jojo, no? Yung societal norms and values, di ba? Kaya maraming galit sa Christianity kasi nag-inspire siya ng mga movements na against sa simple desires ng man, kagaya ng abolition of slavery,
na sinasabi nga kanina, specifically yung pinapoint dito yun sa kay Abraham Lincoln, di ba? Ang ganda nga ng speech ni Abraham Lincoln, di ba? I believe that all men are created equal. I want to create a government by the people, for the people, yung mga ganun-ganun niya. So, yung mga ideas na yung galing yan sa Christianity. Yan, si Martin Luther King. Oh. Sabi doon na, no men or women, Jews or Gentiles, slave or all are equal in Christ. All of you are seeds of Abraham. Diba? Yeah, so yun nga, yung mga ganyang idea galing yan sa Bible eh. So, again, di ba? Bakit napaka-influential ng Bible? Ang galing naman ang sumulat niyan para magawa niya yung ganyang effect, di ba? Na parang kaya niyang anuhin yung mga tao, mag-cause na mga ganitong changes sa mundo. No book or person ever came close. Diba? So, tapos na tayo na concluding remarks, di ba? So the Bible, pero may mga video tayo papanoorin. So the Bible is a central piece of humanity's shared history in that it's worthy of continued investigation, critical engagement, and appreciation. Indeed, anyone sincerely seeking truth would consider the ongoing impact of a book that, although it reached completion nearly 2,000 years ago, tapos na to, 2,000 years ago, nabuo na to eh. Pero hanggang ngayon, di ba, binabasa natin, nai-influence yung mga buhay natin, di ba? So, it's very unique talaga. So, parang ang point lang dito, yan. So, okay. So, bago ko tayo reveal, no, meron lang akong isa. Di ba ito yung tinuturo sa inyo? You don't need to, I mean, welcome, no, kung gusto nyo masterin tong evidential apologetics, you want to be talagang apologist, no, go, no, praise God for you kung may, inspire kayo to do that, no. Pero for the rest of you na parang, ito lang ang bare minimum, no, na hinihingi ng klase na to, na at least kahit isa lang panghawakan mo. So ito, pagdating sa mga ganito, mga akusasyon sa akin ni Kuya, man-made lang yung Bible na fiction lang yan. So actually, isa lang isasagot ko sa kanya. Pero mamaya ako na i-reveal yun, di ba? So, pakinggan muna natin siya uli. Ay, si Jay kanina, parang sabi niya, kaya na niya sagutin si Kuya eh. Yan ang sasabihin mo kanina. Hindi na pala, Kuya Jeff. Ang lalim pala ng discussion kanina. So, Humble ako, Kuya Jeff. So, balikan natin si Kuya ha. So, try natin siyang sagutin isa-isa sa mga accusations niya. I don't know why so many people need to hear this, but this is my Bible, mine. This is a book of fiction. It's just a proven fact that the stories in this book are lifted from the Sumerians, they're lifted from the Greeks, they're lifted from, all of them. You've got, I don't know, David and Goliath. Historically, contemporaneously, they said Elhanan killed Goliath, and it wasn't in the fashion that's depicted in the Bible. Okay, so hindi ko alam kung saan niya nakuha yung info na yun na iba yung pumatay kay Goliath, no? Pero, syempre, no, ang Bible being an historical document, no, we can consider na yung claim niya is history din. So itong pinasabi ni Kuya is parang unproven na counter claim, no? Oo, hindi ko alam kung saan niya kinuha, saan niya nabasa yun, no? Pero syempre yun nga, we can always accuse eh. We are free to accuse, no, magsabi ng counterclaims na ganyan. Pero ang tanong, where's the proof? 'Di ba? In the Bible, meron siyang claim and he can prove it, 'di ba? So tuloy natin. It's just fiction. Kings did that shit. They had stories written for themselves about how freaking awesome they were. Okay. Sabi daw ni Kuya, kaya sinulat daw yung Bible para yung mga kings, no, para ma-express daw nila how awesome they were. Agree ba kayo doon? Parang kabaliktaran yung nabasa ko sa Bible. Kasi di ba? May mga kings na they did evil. They did evil, yeah. Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 55 years in Jerusalem. His mother's name was Hephzibah. And he did what was evil in the sight of the Lord. Anong pinagsasabi mo, Kuya, na to make themselves awesome? Hinihiya nga sila. Diba? Patayo to mga to, pero we will forever remember them as evil in the sight of the Lord. Diba? Eternal shame to kasi word to ni Lord, eternal enduring to. Diba? So, Kuya, nabasa mo ba yung Kings? Di ba? Nabasa po yung Kings. Actually, bro, yan din yung masa isip ko sinabi. It's just based on yung mythology. Well, hindi niya nakita. I'm not sure kung nakita na sa Bible na yung verses dun sa mga stories ni Homer. Yung mga kings na yun, tsaka yung mga Diyos nila is may moral issues talaga sila. Pero yung sa Bible, ang Diyos doon, yung character ng Diyos from the Old Testament is very consistent siya. Pag may ginawa ka mali, may consequence.
Kaya, Even David, di ba? Dahil oo. tayo mo si Uriah, nagkulit ka ng Oo. action, nagadumay ka, ito mangyayari sa'yo, consequence. Oo. Tinatawag kita may consequence. So, Oo. ang Diyos sa Bible is very strict on his moral standard. Yun yung Kaya nga. pinag-miss Oh, niya doon. very good bro, no, yung kay David, di ba? Parang hiyaan yun, scandal talaga. No, yung kay David. So, kuya, medyo wala kang ano doon, basehan doon sa sinabi mo yan. And Deuteronomy is that part of Deuteronomy is just a fiction. It didn't happen. Okay. It was lifted. The story itself was lifted from the Iliad, which was really popular at the time. It's the story of Nestor. Wait lang. Anong year ba wait, search natin, no? When was the Iliad written? 8th century BC. BC. Okay. So, before the Iliad, before Christ. So, yung Deuteronomy, when was Deuteronomy written? Di ba may 400 years ka pa nga in between. Okay, so 7th century BC. So, kuya, medyo magkalayo po. Sorry. Ayan, so... Isang daang taon yun. Oo. Tuloy natin. Folks, stop trying to lead this country based on this book. Wait lang, stop trying to lead this country based on this book kasi... Sino kaya yun? Sabi niya, pero kasi share ko lang, hindi ko siya kukontrahin to kasi opinion na niya yun eh. Pero mabalik ko lang yung sinabi ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. The people whom has chosen as his inheritance. Yun ang share ko doon. Hindi ko share ka eh. Opinion na niya yun eh. Pero sa akin ito yung sabi ng Bible doon. Tuloy pa natin. If you want to lead, you need to use science. You need real information. Real information, di ba napatunayan na natin na yung mga sa Bible is history. No? It's based on facts. You know? Not a book of fairy tales. And if this offends you because this is your sacred text, I don't care. I don't care. I don't care din po. You cannot lead by fiction. We don't care din po. Okay. You cannot live now by fiction. Pero ito lang. Totoo naman yun. Di ka naman talaga, ayun, sa lahat ng sinabi ni Kuya yun yung tama, no? You cannot live by fiction, no? Hindi ka naman talaga dapat mabuhay sa kasinungalingan, no? You cannot lead by fiction. Amen doon, Kuya. Agree ako doon, no? Pero kasi ang Bible, hindi siya fiction, Hindi no? fiction. It is the word, your word is, ano daw? Sabi ni Jesus Christ, sanctify them in the truth. Your word is Truth. truth. Di ba? Si Jesus na nagsabi, yung salita ng Panginoon ay totoo. Hindi, yun ang katotohanan actually. No, hindi siya fiction. Okay? So babalikan na natin ito yung best-selling book, no? 5 billion na, no? Yung na-save ko pala, no? Yung Bible. Grabe. Ang layo talaga, 5 billion. Pero babalikan ko na yung sinishare ko kanina, no? So ito lang yung sa akin, no? Ngayon na nga, no? So, Kuya Jeff's sole argument against the accusation that the Bible is man-made lang daw. So, ito ang ganda ng argument na to. Kung ang Christianity ay gawa lang ng tao, bakit niya kinokontradict yung desires ng tao? Di ba? Ang gusto natin, same-sex marriage. Ang gusto natin, premarital sex. Yung mga sins, di ba? Okay sa atin manood ng porn. Kung tao ang sumulat ng Bible, bakit niya kinokontra yung kagustuhan ng tao? Yun lang. Kaya ba, kung kaya, anong nasabi niya sa argument na to, di ba? Sa akin yun, ay sasabihin ko kay Kuya, explain po, bakit? Di ba? Kasi kung susulat lang din ako ng book, dahil ako yung tao na sumulat ng Bible, bakit ako susulat ng book na kukontrahin yung kagustuhan ko? Di ba? Di ba dapat pag sumulat ako, yung pabor sa gusto ko, then how come it contradicts nga the desires of men? Hindi lang naman yung particular na tao, ha? Buong ang katauhan yan. So, comments about this argument. Di ba ang powerful? Yun lang, no, di ba? So, doon pa lang solved na ako na ang Bible hindi siya sinulat ng tao. No, kaya siya may ganong nature na kaya ang daming ayaw sa Bible kasi nga kinokontra niya yung kagustuhan natin eh. Di ba? Kaya meron ako narinig, sinabi pa niya, ayoko na magbasa ng Bible, ang daming bawal. Di ba? Pero tingnan niyo, yung mga ayaw sa Christianity kasi ayaw nilang baguhin yung lifestyle nila. Ayaw nilang makorek yung mga gawi nila. Yun yung sinasabi na ni Jesus doon sa John 3, di ba? Ina-explain niya sa atin yan matagal na. No, ang galing talaga ng ating Lord. Gusto ko yung teachings ni Jesus dito sa John 3. Di ba?
Mm. Yan. So sabi niya, di ba? So, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. Light has come into the world, and the people loved darkness rather than the light because their works were evil. Andiyan na yung liwanag. Pero ayaw ng tao lumapit sa liwanag kasi nga, for Mabubuko. everyone who does Mabigo, wicked things mabuking. hates the light and does not come to Expose. the light, that his work should be exposed. Exposed. Marireveal yung mga ano mo. Diba? Kaya yung hindi walang kinalaman, kaya hindi to kasalanan ng gospel, hindi to kasalanan ng Christianity, no? Walang hindi to issue kung totoo yung Christianity o hindi. Kasi totoo siya, no? May presumption of innocence and by evidence na rin, di ba? Ayaw nila kasi nga marireveal yung ayaw nilang baguhin yung mga gawin nila. Sarap eh, di ba? Ang sarap. They're living in sin eh. They're enjoying it eh. But whoever does what is true comes to the light so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God, no? So yun yung parang talagang psychological ano dun behind that eh. Kaya ayaw ng tao, no? Pero yun nga ang isang ano dun eh. Hindi siya ang Bible, hindi siya fiction, it is true. And kaya siya may ganong nature kasi it's not written by men. It is written by God. For all scripture is God God-breathed. Inspired. lahat ng salita buong Bible, no, from Genesis 1:1 to Revelation 21:20, lahat yan, no, salita yan ng Panginoon. And kaya siya nga ganun ang effect niya sa tao, may radical change siya sa atin, no? So ito na yung closing na, no? So closing reflections, if we combine, pakinggan niyo muna pala si ano, si Sean McDowell din, no? So syempre pagbigyan ko naman siya sumulat, siya author nito eh. What makes the Bible so special? Well, first off, you might realize that the Bible has been read by more people. It's been translated into more languages and copied more than any book throughout the history of the world. No other religious book or popular novel even comes close to the readership of the Scriptures. But second, realize the Bible is written by at least 40 authors from a variety of walks of life at different times in different places over roughly 1,500 years. The Bible has survived criticism. It's survived persecution. The Bible has changed more lives, more families, more governments, and the course of history more than any other book. But not only is it unique in these factors, I believe it's unique because it records miracles that happened. It uniquely is the Word of God that talks about salvation. If you're a Christian, remember this book, the Bible, is very special. If you're not a Christian, isn't it worth diving into and reading and exploring the words that have changed more lives than any book in history? I think to ask that question is ultimately to answer it. So, amen. Ayan. So, ito na lang na, no, kumbaga closing reflections, di ba? I mean, I'm sure marami kayo natutunan ngayong gabi, no? Pero, ano ba yung gusto natin i-point out dun sa pagiging yun? Okay, na-establish natin. Agree tayo. Unique yung Bible. O ngayon, ano ngayon? Di ba? So, ito yung point dun eh. Kung ba, may nagsabi sa inyo, okay, gets ko, unique ang Bible. Ano gagawin ko? Well, ito na nga yun eh. Unique ang Bible. So, hindi kaya parang 'di ba yung lahat ng characteristics na yun, is the Bible not worth your attention? 'Di ba? Yung sinabi ni Sean McDowell eh. So, parang kung hindi ka Christian, hindi ka ba dapat ma-curious doon? Bakit itong Bible na to is ganito ka-special? At least, di ba, kung hindi mo siya papaniwalaan, at least bigyan mo ng chance, bigyan mo ng attention. Hindi mo siya pwedeng i-click lang talaga kasi yung ganong overwhelming level of uniqueness is talagang worthy of humanity's attention. And then, pangalawa, if the Bible, di ba nakita natin, di ba yung Bible, sobrang influential niya, sobrang powerful niya, kaya niyang baguhin yung course ng history. So kung kaya niya mag-cause ng mga movements, di ba? So kung kaya gawin niyo ng Bible, hindi rin niya ba kayang gawin yon sa buhay mo?
Di ba? Yun, Mm. yung buhay mo, di ba? May power siya to change the world. Obviously, the Bible has the power to change our lives as well. So kung kayang baguhin ng Bible ang buhay natin, therefore, no, more than defending the Bible from skeptics, dapat mas i-prioritize natin yung pagbabasa ng Bible. No? Kumbaga, yung pag-defend, bonus na lang yun eh. Pero wag natin sana kalimutan. Parang, ang gusto ko lang, ang parang ngayong gabi, no, hold mo yung Bible dyan sa tabi nyo, no, hawakan nyo, and then tingnan nyo lang na yung Bible na yan, dumaan sa napakahabang panahon, dumaan sa maraming authors ang sumulat, madaming nag-try na sunugin yan, ang dami na nag-try, ang daming galit yan, ang daming ng parang, ang daming history ng Bible dumaan, pero somehow, no, sa hindi maipaliwanag na paraan, nakaabot sa'yo. Hawak mo yung Bible na binabasa ng ilang henerasyon na hindi pa tayo buhay, hindi pa magkakilala mga lolo at lola natin, pero nandiyan na siya, binabago niya yung buhay ng kada tao, di ba, na talagang nakikinig sa kanya, nag-aano. So, sana lang kumbaga yung ngayong gabi, no, mag-increase yung appreciation natin sa Bible. Amen. And most likely na yung interest natin dyan na talagang hawakan, mahalin, i-treasure, di ba? Kasi kagaya ng sinabi kanina, maraming bansa ang under persecution pa rin, hindi sila makapagbasa ng Bible ng malaya. Pero tayo, libreng-libre. Pero, hindi nga no, pinapabayaan, di ba, later na lang, tira na lang, pag ano na lang, parang hindi siya natin siya pinaprioritize. Pero at least, no, kahit yun man lang, no, hindi man natin siya talaga totally ma-defend sa mga scriptics, pero at least, no, at least yun sa tayo, di ba, mabago yun ngayong gabi na, ay, teka, napakaganda pala nitong Bible, sobrang unique, sobrang special, sobrang powerful, sobrang influential. So, bibigyan ko siya ng priority from now on na yan na yung parang ano, hindi ko papabayaan na hindi siya basahin. So, I think na matutuwa na si Lord. Sobrang matutuwa si Lord kung ngayong gabi, at least yun yung babago sa atin. Amen? Amen. Yan. So, yun, tapos tayo, di ba? Nabawi ko yung OT ko nung nakaraan. So, maaga tayo, di ba? So, stop, share. So, praise God. Okay. Thank you, Lord. Okay, so sharing na. Ito, yung mga gusto nyo sabihin, questions, so, ayan. O, yung mga kanina, di ba? Ayan, so, Si Kuya, the floor is open na. sana si Kuya, sana sa kababasa niya, maging Christian siya. Ayan, so yung si Kuyang Hybrid. Sharing naman, gusto marinig naman. Ano to, kaya nga tayo nagkaklase para face interaction eh. Diba? Let me hear from you naman. No? So, tanawagin ko yung mga hindi ko masyadong naririnig eh. Sino? si... Si Kenji kaya, Kenji. Maging listrable din si Kuis. Oh, wow. Okay, pwede yun, di ba? Oo nga, di ba? Huwag niyong husgahan si Kuya, yung kaninang high blood. Oo. Di ba? Behind every question is a questionnaire, di ba? Sagutin mo lang yung kung ano yung binabato niya, and then, hayaan mo na si Lord na, pag-pray mo siya, share mo yung gospel. Okay, so, Genji, ikaw ba, Genji? Bakit gusto kayo share? May apologist bang babae? Hindi ko lang maalala sa history. Sino nga ba yun? Meron yun, may babaeng apologies. Hindi lang siya ganun kasikat. Author yun eh. Sige, sige Genji, yan, nag-unmute na. Baka may gusto kayo share, Genji. Ayun, Kuya Jeff. Nakapag-guard ka ba? Anong question? Sharing lang sa lecture natin ngayong gabi. Oh, sharing for the lecture. Sobrang useful yung yung the burden of proof for me. Gusto niyo eh. Kasi shortcut yun eh. Ano? Kapag tinanong mo, nagtatanong, tawag dito, kapag nag-o-object na sa'yo yung kausap mo, kakausapin, tatanungin mo lang siya anong proof mo. Oo. Yun na yung shortcut. Wala ka nang i-effort. Joke lang. Di ba? Yeah, gusto ko rin yung Jeff na. For me, it's the first time for me to hear that na, ikaw, i-prove mo na na hindi totoo yung aking faith. Hindi totoo yung aking Christianity. The burden of proof is in you, not in me. Yun. Confident na confident na. Wow, maganda. First time kong na-realize, oo nga, no? Man, so happy for you guys. At least na nandun na tayo. Na-adapt nyo yung gusto ko ituro na wala kayong dapat ipangamba. Okay, so kanina si Ross, ito na nag-chat na siya. Diba? So sabi ni Ross, ito, basahin ka.
Yung question ko bro kanina based sa doon sa video nag-cause ng fiction ng Bible, ay, nag-accuse ng fiction ng Bible, may qualifications ba mag-depend among all the different Christian denominations? For example, pag Catholic ba pwede din given they also follow and kung pwede, actually pwede nila lang i-defend. Ano kasi ano mo sa mata ng mundo, Christian, Catholic, ganyan, pare-pares lang yan sa atin kasi we're using, on the surface level, we're using the same Bible, may sobra lang sa kanila. Sa kanya, parang mga Christian sects, ganyan, kasi nagkakaiba-iba lang tayo sa doktrina, no? Certain doctrines, pero for the most of us, we use the same Bible, no? Pero yun nga, no? Ako, in terms of qualification, walang qualification per se, no? Basta Kristiyano ka, yun naman yung application ng 1 Peter 3:15 eh. Magkano lang coverage? Kung Kristiyano ka, you have to defend your truth, no? Pero yun nga, papasok din yun sa Titus 1:9 na hindi mo lang kailangan defend yung faith, pati yung theology mo din, di ba? Kaya nga, ang ganda lang sa Titus 1:9 kasi kasama yung theology muna bago apologetics. Di ba? Kaya nga yun ang una natin diniscuss bago ito. Di ba? Yun yung nakalagay sa Titus 1:9, di ba? Na he must hold firmly to the trustworthy word as taught so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. So kung meron man qualifications to answer yung question ni Ross, actually not about the denomination eh, yung sound theology, no? For you to become an effective apologist, kailangan sound theologian ka muna. No? Alam mo yung tama at maling turo sa Bible, then the rest will be easy. No? So, yun ang sagot ko. I hope nasagot ko yung tanong ni Ross. No? So, kaya naman nila depend yun. No? Actually, si St. Augustine, one of the best apologists, Catholic. Diba? I just want to add something to that. Kasi I would understand that many of us here in this class came from I would say, a more Puritan sect, or yung talagang medyo conservative ang take sa Bible na talagang sola scriptura lang. I would understand and I respect where everyone is coming from. Pero yung sa Catholic kasi, medyo ko-comment ko lang dyan kasi many are accusing the Roman Catholics as non-Christians tapos tayong mga Protestants or Evangelicals na yung Christian. That, I know it's not a very essential talk about how the man to be saved, pero I think it's a very important thing with this to talk about na asan ba yung line na dapat natin i-draw that what makes a Christian a Christian? So, balik tayo sa Bible, of course. When it comes to the theology and authority of the spirituality and about God, is this the Bible. So, I think ang aking commentary dyan is on the verse na dapat bawal natin dyan, yung John 3:16, tsaka yung Acts chapter 16:31. Of course, John 3:16, for God so loved the world, whoever believes in Him. Tsaka yung gusto kong anuhin yung ni Apostle Paul eh. Ang context ng story nito is Paul and Silas got in prison, and then they prayed, there was an earthquake, then may guard nagpanic siya, nakawala yung guard, i-execute ako ng mga Roman superiors ko, ganyan. Magpapakamatay na siya, and then pinigilan siya ni Paul and Silas, no, wag mong gawin yan. Alam mo yung tanong niya sa kila Paul, Rabbi, I think Rabbi, Sir, or Lord, or Sir, what should I do to be saved? Alam mo, sagot lang ni Paul, napakasimple. Believe in the Lord Jesus Christ, and you'll be saved, you and your household. Yun lang. Para sa akin, that's the very definition na paano ba masabi isang Kristiyano despite may nanggagalingan, Protestante ba to, Evangelical, Roman Catholic pa to, meron ba Orthodox Christians, Oriental Orthodox? We have a variety of beliefs, interpretations between the relation of faith and works. Pero ano ba yung what makes us a Christian? Ano bang dapat na nito? Paano ba maliligtas ang tao? Ayun, si Jesus Christ. Natin na lahat ay babalik kay Jesus Christ na kasi ako, I'm convinced I have met a lot of Roman Catholic friends, no, na ito paniniwala nila, pero in their heart, they really know they really have that strong faith in Christ, na yun nga lang, may mga interpretations sila about faith and works na talagang iba sa atin, pero should we say na impyerno ba sila? Demonic sila? Heretic sila? No, I wouldn't say that. Babalik tayo sa John 3:16, tsaka sa Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ, you and your house will be saved. Doon lang aking dun eh. So yun po yung aking komentary sa ganun, Pastor. Sir Bro Jeff. Sir, nakamute po yata kayo.
Bro Jeff, nakamute po kayo. Makamit ka, quiz. Sorry, nakamit pala ako. So, yun nga, thank you for sharing, Jojo. No? So sugod ko lang yan yung sinabi niya na parang mag-ingat nga kayo sa pag-judge kung sino Christian. Hindi labas tayo dun. We can never know, no? It's between the person and God, no? Pero masabi ko lang doon, hindi naman lahat ng umatan sa Christian church ay Christian. Tama ba? Hindi naman, no? Hindi lahat namatan sa kaya so talaga hindi natin malalaman. Kaya nga wag parang don't judge a person by his denomination. So tama yung sinabi ni Jojo, it's by faith in Christ alone, no? So yun lang talaga makakapagsabi kung Kristiyano ka or hindi. And kung talaga bang nananampalataya yung tao na yun, we can never know, no? Pwede mong sabihin sa person, you can say na I believe, no? Pero in the end, is between you and God. So ako, kaya nga parang ako, nag-iingat ako mag-judge sila Christian sa hindi. Kasi inaano ko lang doon, ang panghahawakan ko, ano yung sinabi mo? Di ba? No, sinabi mo, Christian ka, okay, yun. Yan po hawakan ko. Pero kung totoo yun o hindi, elbos na ako doon. Na, hindi ko malalaman yun. No? It's between you and God. So, yun nga, mag-ingat lang sa pagsabi ko sinong totoo sa hindi totoo. No? Pero pag sa ganito mga discussions, for the sake of the discussion nga lang, let's assume na pinag-usapan natin is yung body, hindi yung mga tao. No? So pag sinabi natin Catholic, we're referring to the Catholic teachings, na gano'n. No? So yung, I think yun yung pinanggagalingan ni Ross, no? Na parang may qualifications daw ba pag Catholic. Kanya, kasi let's agree, may mga Catholic na solid din na supporter ng Catholic teachings, di ba? So yun nga, so mag-ingat lang din. Yan. So, Tsaka yung theology natin is evangelicals, most of it came from the Catholic Church. Kaya lang, something along the way na nag-cause ng Reformation. We can discuss it another time. Pero, yeah, most of our theology came from the Roman Catholic Church. Nga lang, tayong version natin medyo reformed. Ay, may iba tayong understanding ng faith and good works. But, yeah, I mean, St. Augustine, yeah, we can consider Catholic. Thomas Aquinas also Catholic. Pero what makes them a Christian is not because of their denomination, but because of their dedication and faith in Christ. Hindi nga sila perfect na tao, pero alam natin na totoo nanalig sila kay Jesu Cristo. Yun pa rin yung loyalty natin kay Jesus Christ. So yun, no? Point taken. Thank you, Judge. Ayan. So how about the others, no? Yung sa topic natin, yung tungkol dun sa uniqueness of the Bible. Sino ang may gusto pang i-share? Last call, 8:51 na. Ba, tahimik ka? Last one. Yung hindi pa nagsasalita. Kuya Mon, baka gusto ka mag-share po. Oh, Doc John, kahit sino yung mga hindi pa gano'n, para lang din may unload nyo yung mga nyo, natutunan nyo. Baka wala kayong natutunan pala eh. Ay, ako comment ko lang. Sige. Di ba kasi minsan tinatanong din ako to, anong difference ng Catholic Bible tsaka sa atin? Tapos come to think of it, kung pareho naman yung Bible natin, ba't iba yung pagkakaintindi nila? Hindi, alam mo na, hindi naman talaga eksaktong parehas kasi may sobra yung kanila. Pero yun nga, no, when it comes sa Bible, yun talaga isa sa mga challenges yan kasi nga yung interpretation, no. Kumbaga, yun nga, kaya ngayon yung pinag-pray ni Jesus, di ba, bago siya mamatay, na yung bago siya, I mean, di bago mamatay, bago siya mag-passion sa John 17, di ba, na lahat tayo magkaisa, kaya nila yung magkaisa. So, nakakalungkot kasi hindi yun nangyayari. Pero I think yan God's in control naman. So, so going back sa sinasabi ni Doc Joan, magkaiba yung interpretations, pero yun nga let's agree to disagree, no? May mga essential na doctrines na non-negotiable. Ba yun yung lagi tinuturo ni Pastor Peter, na may mga doctrines na hindi tayo pwedeng, dapat magkaisa tayo, yung mga essential. Tapos, yung second, yung parang pwede lang let's agree to disagree. Tapos in everything, charity. Parang ganun, di ba? May ganun siya sinasabi, in essentials, unity. In essentials, parang harmony. Tapos, Liberty. Liberty, parang gano'n. Tapos yung sa mga hindi naman essential, liberty na, or liberty, parang gano'n na parang Yeah. So, doon In lang the tayo. essentials, unity. In the non-essentials, liberty. In the charity, yung... So hindi natin ma-explain bakit gano'n, no? May mga nagkakaiba na interpretation, pero nga, doon tayo sa essentials dapat magkasundo na huwag tayo magkakaiba, which is yung gospel, no, that is by faith. Kasi may warning talaga na huwag niyong babaguhin yan. And kasi life and death yung interpretation, yun. So,
it should be, no, kumbaga, yung mga ganyan, mga speaking in tongues, mga ganun, minor na yun, no? Basta importante sa Yung gospel. mga, ano pa yung sa Pentisbit, yung once save, always save. May naniniwala sa Methodist, hindi raw naniniwala sa once save. May mga Calvinist, may mga nandino, mga ganun. Non-essential nga. Ayan. Pero yung mga essential, that's yung the doctrine of the Holy Trinity, ang anong essence si Jesus Christ, is he just a man, is Jesus is a God, is a God man. Yun yung mga essential na pag-usapan. Kasi, in this day of age, ang dami-dami ring mga nagtuturo na Christian daw, pero yung tinuturo lang ibang-iba. Like, si Jesus Christ ay tao lang. Tapos kailangan, huwag kakakain ng mga ganitong bawal kainin. Hindi, may impyerno ka daw. May mga nagtuturo na si Jesus Christ daw hindi na babalik. Kasi daw, dumating na daw siya sa puso natin. Mga ganun mga strange interpretation. Yun, medyo siguro, mahirap i-reconcile yung mga ano. Pero yung important, as Christians, yung Trinity, basically, if you want to check ano yung creed na nagkakasundo lahat ng mga Trinitarian churches, Catholics, Evangelicals, mga ganyan, and Orthodox Church, you study about the Nicene Creed. I think kung may time kayo, Pastor Bro Jeff, you can discuss. Actually, bro, ano ko lang pala. So, kasi magta-time na yun. Pero ano lang, yung mga theological na mga sharing sa reserve natin sa theological class na i-offer naman yan sa September, yung mga ganun. So, dito, let's skip lang the discussion tungkol sa topic na sa apologetics. Para lang di din magulo. So, pagdating tayo doon, pagkakasama tayo buong taon. Doon. Pero yung lang, essentials po na essentials. Huwag tayo mag-away-away. Lahat tayo ay nasa katawan ni Yesu Cristo. Yun lang yun. Amen. So let's close this statement, no? Sa apologetics, no, kagaya sa korte, no, iikot natin discussion. It's always a team. No, hindi tayo mag-isa sa laban. Kumbaga, pag meron tayong na-meet na parang against doon sa Christianity, hindi ka mag-isa, no? Don't think na parang kailangan mo sagutin yan on your own, no? You can ask help from others, no? So we are a team here, no? So I think mas makakatulong pa yun, tapos lalo kayo magka-confidence. So na pumalit may nagtanong sa inyo, kinokontra ka sa faith mo. Well, you can ask help. So, kung hindi mo kayang sagutin, then, wait lang, papalikan kita, ask ako ng help dun sa pwede yun. No? Kasi sa law, ganun din naman yung mga lawyers, di ba? Their group, nagtutulungan sila. So, ganun din tayo sa faith natin. So, parang, parang as a team, no, as a Christianity, dapat we are united nga, nagkakaisa tayo. So, kasi kung tayo nagtatalo-talo, mas may hirapan tayong i-reach out yung iba, no? Kung baga, lalo na yung mga kontra sa faith. Kasi kanyari, alam niyo ba, yung na-discuss natin to sa session 2, isa sa mga misconception, ayaw ng tao sa Christianity kasi mga Christians mismo, sila mismo nag-aaway-away, di ba? So kahit masagot natin lahat ng tanong nila sa isip nila, lahat ng objections nila, pero kung nakikita nila sa atin, ganito, di ba? Parang hindi rin sila may encourage na join sa Christianity kasi we are not walking the talk. Again, apologetics is not about answering questions, di ba? Hindi lang tutungkol sa talino, no? This is a tool of evangelism. So, ayun, no? So, burden of proof, tulungan tayo, and then the Bible is unique, walang iba yan. So, treasure it and prioritize your time reading it. So, I think that's the summary of our lesson tonight. So, thank you so much sa inyong lahat for your faithfulness na session 4, no? So, 36 weeks to go. Ayan, so mas matagal pa tayo magkakasama. So, sana tuloy-tuloy lang kasi 4 na sessions pa lang, pero I think marami na kayo natutunan, di ba? So, more to learn, no? So, may you finish the journey. Yun lang yung prayer ko na sa tuloy-tuloy lang. So, picture muna tayo bago tayo mag-close yung prayer. Wala tayong picture nakaraan eh. Smile, dali, picture tayo. Dali lang, wala video. Ayun, kasama na, oh. Ayun na, yung mga couples, magkakasama, oh. Pressure ba to? Pressure, no? Nagba-Valentine's. Valentine's, oy. Ay, si Karen, no? Talagang labasan ng partner, oh. Si Ate Bel, nasa bus, no? Okay. Okay, smile, ha? 1, 2, 3. Smile. Yan. Thank you so much. Pause ko lang. And then, let's close in prayer. Yan.
Okay, so dear Heavenly Father, thank you so much po ulit sa gabing ito, Lord. Thank you so much for all the learnings, Lord. And talagang nakaka-amaze, Lord, no? Talagang, and as each session goes, Lord, lalo kami na-strengthen sa faith namin, lalo namin talagang napapatunayan na talagang totoo po yung Christianity, totoo ka, Lord. So, Lord, I pray na sana nga po yung natutunan namin is wag mawala. May apply namin sa buhay namin, hindi lang sa isip, Lord, hindi lang maging head knowledge. And higit sa lahat, Lord, I'm praying na sana yung love namin sa word mo, yung passion namin sa word mo, yung puhaw namin sa salita mo, Lord, ay wag mawala. Lalo pa sa natutunan namin ngayong gabi na talagang napaka-special pala ng Bible, Lord. So I'm praying na sana lalo namin isik yung word mo, lalo namin, at higit sa lahat may apply yung word mo sa buhay namin, Panginoon. I'm praying then for rest for everyone, makapagpahinga. I'm praying for a productive and blessed week ahead, Lord. And sana, Lord, no, makita ulit kami next week as we continue to study the Bible and how to defend it, Lord. So thank you so much, and I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much. God bless. Thank you, Jeff. Thank you sa lahat. Thank you. Sakto na yun, ha? Oh. Bye. Bye-bye. Tita Tess, bye-bye. Oh, yes.